Development Channel. Kabanata 721 hanggang 730. Ang mga buto ng kaluluwa ay may malaking pagtaas sa lakas, at sa parehong oras, hindi nito mapapalitan ang pisikal na lakas ng Soul Master. Kung maaari mong tipunin ang lahat ng 6 na buto ng kaluluwa ng kaliwa at kanang buto ng braso ng iyong katawan, kaliwa at kanang buto ng binti, buto ng katawan at bungo, ang iyong pisikal na lakas ay aabot sa isang nakakatakot na antas. Sa hinaharap, mas madali itong suportahan. Apektuhan ito ng asensya ng Golden Dragon King. Ngunit nasa ang Dragon Tomb. Mula nang dumating siya sa Longgo, palaging malabo ang pakiramdam ni Tang Wulan na may tumatawag sa kanya, lalo na kapag sinala siya ni Long Yun, ang pakiramdam na ito ay naging partikular na halata. Ngunit dahil ang enerhiya na naabsorb ni Long Yun noon ay napakalaki at kailangang makuha sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, hindi niya talaga naramdaman ang direksyon ng tawag. Sa orihinal, pagkatapos itong masipsip ni Long Yun at hindi na kailangan pang magnilay, ang susunod na hakbang ni Tang Wulan ay hanapin ito, ngunit nagkataong nakilala niya si Dai Yuner. Ipinikit ang kanyang mga mata, si Tang Wulan ay natahimik, hindi siya nag-aalala na ang kaluluwa ng dragon ay lilito. Sa Dragon Valley na ito, pakiramdam niya ay nakauwi na siya. Marahil ito ang benepisyong hatid ng bloodline ng Golden Dragon King. Kung ikukumpara sa ibang manlalaban, heto siya ay parang isda sa tubig. Ang mga kaluluwang dragon na iyon ay maaaring hindi magdulot ng banta sa kanya. Ang lalim ng Dragon Valley. Isang mahinang ugong ang biglang tumunog sa hangin, at ang ulap ng dragon sa hangin ay biglang nagiba-iba ng marahas. Pagkatapos, sa loob ng radius na 10,000 metro kwadrado, lahat ng mga ito ay umalangaw-ngaw ng marahas. Sa kalangitan, napilitang maghiwa-hiwalay si Long Yun. Isang malinaw na bakas ng itim na itim ang lumitaw doon ng tahimik. Para bang mahati ang buong langit para dito, unti-unting humahaba ang madilim na bakas. Pagkatapos, isang pares ng malalaking kuko ang nakausli sa kalahati ng bitek. Iyon ay isang pares ng tinta na itim na kuko na natatakpan ng kaliskis. Dahan-dahan itong humila sa gilid, at sumunod ang isang malalim na dagandong. Matapos marinig ang mahinang dagandong na ito, si Long Yun sa Dragon Valley ay dahan-daang bumaba ng walang malay, naging hugis dragon, na parang sumasamba. Palaki ng palaki ang puwang na binuksan ng napakaitim na higanteng mga kuko, ngunit ang buong espasyo ay gumagawa ng marahas na pagbabago-bago ng enerhiya, na parang pinipiga ang bitek, na pinipigilan itong bamuka. Sa sandaling ito, sa gitna ng mga bitek, isang grupo ng mga figure ang nahulog mula sa langit, at sila ay dumiretso sa lupa, bumagsak sa lupa. Isang kabuuang 5 figure ang nahulog, 3 lalaki at 2 babae. Ang isang lalaki ay napakatangkad, may malaking kalbo na ulo, isang mukha na puno ng laman, at isang napaka-keringle na figure. Ang isa pang lalaki sa tabi niya ay tuyong balat, ang kanyang buong pagkatao ay kahawig ng isang patay na sanga ng puno, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mahinang berdeng liwanag, puno ng kakaibang amoy. Ang pangatlong lalaki ay pare-parehong malakas, ngunit hindi kasing tangkad ng lalaking kalbo. Bahagyang kulot ang kanyang pulang buhok, at maging ang kanyang kilay at balbas ay pula. Nagniningning ang mga mata. Parang puno ng explosive power ang buong katawan. Parehong napakaganda ng mga babae, ang isa ay may itim na buhok at itim na damit, ngunit may isang pares ng kakaibang purple na mga mata. Ang figure ay sobrang init, at ang umbok ay handa ng lumabas. Ang ibang babae ay nakasuot ng mahabang aqua green na damit, at mas normal ang hitsura niya. Proportioned ang figure, maganda ang itsura, at maamo ang ekspresyon ng mukha. Sa pagtingin pa lamang dito, madaling bigyan ang mga tao ng pakiramdam ng pagkakaugnay. Pagkalapag ng 5 tao, sabay nilang itinaas ang kanilang mga ulo patungo sa siwang ng hangin, at ang kanilang mga mata ay pumutok sa liwanag. Ang bumabalot na mga sinag ng liwanag ay tumaas mula sa kanilang mga katawan, na parang walang epekto sa kanila ang pagsupil ng kapangyarihan ng kaluluwa ng Dragon Valley na ito. Sabay-sabay na itinaas ng 5 ang kanilang mga kamay, at 10 sinag ng liwanag ang lumabas sa kanilang mga kamay, na tumama sa gilid ng madilim na bitek. Biglang, ang mga bitek na nakasandal sa pares ng itim na higanteng mga kuko ay nasuportahan at nagpatatag. Isang malalim na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw mula sa itim na bitek, at ang mga higanteng kuko ay hamampos palabas, at ang bitek ay hinayla upang doble ang laki nito. Isang malaking katawan ng dahan-daang lumabas mula sa bitek. Sa simula, ito ay isang ulo lamang. Isa itong malaking ulo ng dragon. Itim ang buong katawan, ngunit ang mga mata ay maningning na ginto. Ang malalim na ginto ay tila kayang tumagos sa buong mundo, ulo lang ng dragon, 10-10 metro ang taas nito. Isang pares ng mga higanteng kuko ang mabangis na itinulak palabas, at 2 dragon claws ang sumuporta sa mga bitek sa ibaba. Sa wakas ay isiniksik ang malaking katawan nito. Ang itim na dragon ay sumigaw sa langit, at ang nakapalibot na si Long Yun ay biglang sumugod dito na galit, at sinipsip nito sa kanyang katawan.
Biglang lumakas ang hininga ng itim na dragon, at sa marahas na pagpupumiglas, sa wakas ay nakaahon siya sa bitek. Ang malaking katawan na may haba na 100 talampakan ay nakabuka ang mga pakpak upang takpan ang langit at ang araw. Sa paligid ng katawan ng malaking itim na dragon, mayroong isang layer ng purple-black halo na parang isang domain, at lahat ng dragon cloud sa loob ng radius na daan-daang libong metro kwadrado ay dumaong, halatang sumuko sa kanyang hininga. Ang katawan ng malaking itim na dragon ay nagsimulang lumiit ng mabilis, at pagkatapos ay nahulog mula sa langit. Nang bumagsak ito sa lupa ay naging isang matangkad at gwapong medyo may edad na. Ang isang itim na buhok ay dumausdes pababa sa mga gilid ng ulo, ang gitnang bahagi ng buhok ay nakasabit sa mga balikat, at isang hibla ng blonde na buhok ay nakalawit pababa sa kaliwa ng gitna. Pagkalapag, tumayo siya kasama ang naunang 5 tao, itinaas din ang kanyang mga kamay at itinulak sa hangin, 2 madilim na lilang sinag ng liwanag ang bumangon sa kalangitan, na sumusuporta din sa bitek. Ang crack ay nananatiling malaki. Isang pilak na liwanag ang dahan-daang lumitaw, at ang pilak na liwanag ay lumiwanag, na bumabagsak mula sa langit. Kahangahangang isa pang figure. Nang mag-drill siya, ang 6 na taong dumaong kanina ay sabay-sabay na sumigaw, "Welcome to the Lord." Ang pilak na figure ay dahan-daang bumagsak sa lupa. Nakasuot siya ng mahabang damit na kulay pilak na may tabing na pilak sa kanyang mukha, at isang pilak na buhok ang nakatabing sa likod ng kanyang ulo. Bumagsak ang figure, nang walang anumang pagbabago sa enerhiya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na binago ng malaking itim na dragon ay magalang na nagsabi, "Panginoon, sa lakas ng aming 6 na tao, lalaban kami sa maliit na mundong ito. Halos hindi namin ito masuportahan sa loob ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw, kailangan mong hanapin ang gusto mo." Well, I sealed the time of this space crack with the space-time magic circle. It was sealed for about 3 hours, which corresponds to exactly 7 days. Kapag lumabas ako, 3 oras lang dapat ang daloy ng oras sa labas. I-stabilize mo ang sitwasyon dito, I go and go back. Pagkatapos magsalita, kumislap ang babaeng kulay pilak ang buhok at tahimik na nawala. Hoy, paano mo nalaman na papunta ka sa direksyong ito? Si Dai Yuner ay muling nagsuot ng maskara, mga kamay sa balakang, na hindi nasisiyahang sinabi. Sinabi ni Tang Wulan, "Posible bang alam mo kung saan ka pupunta?" Sinabi ni Dai Yuner nang may konsensya, "Bagaman hindi ako malinaw, alam kong ang Dragon Tomb ay dapat nasa pinakamalalim na bahagi ng Dragon Valley." "Saan ang pinakamalalim na lugar?" tanong ni Tang Wulan. "Ito, Terra na." Naglakad si Tang Wulan sa unahan, patungo sa dulo ng kapatagan. Tiyak na hindi niya alam kung nasaan ang Dragon Tomb, ngunit sa direksyon na iyon naramdaman niya ang pinakamalakas na tawag para sa kanyang sarili. Sa kalangitan, lumutang ang mga ulap ng dragon, at ang mga ulap ng dragon na may mahinang ginto ay hinihigop lahat ni Tang Wulan. Palagi siyang nasa lugar na ito noon, at medyo pamilyar siya rito. Sinundan ni Dai Yuner si Tang Wulan at kinain ang pagkain na ibinigay ni Tang Wulan. Siya talaga nakabawi. Sa madaling salita, ito ay ang pangangatawan ng Fourth Ring Soul Sect, hindi kayang pakilyusan ang kapangyarihan ng kaluluwa, at ang pisikal na pangangatawan ay higit na mas mahusay kaysa sa ordinaryong tao. Mabilis na naglakad si Tang Wulan, magaan at maliksi si Dai Yuner, at hindi ito mahirap sundan. Paminsan-minsan ay tumingala siya sa mahabang ulap sa kalangitan, umaasang may babagsak na ulap para sa kanyang sarili. Hoy, ang itim na long yun ay may madilim na katangian. Sa tingin mo ba ay lulutang ito? Bai-san, maaari mo ba akong tulungang tumalon ng mas mataas? Gusto kong subukang akitin ito. Tumakbo si Dai Yuner kay Tang Wulan at sinabi sa kanya. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, ang ulap ng itim na dragon sa langit ay biglang nanginig, at pagkatapos ay nahulog mula sa langit. Lumipad diretso sa direksyon nila. Wow, nandito na, nandito na. Si Dai Yuner ay masayang sumugod ng ilang hakbang, at masayang tumalon. Alam niya na si Bai-san ay hindi dapat kabilang sa madilim na katangian, at ang itim na ulap ng dragon na ito ay dapat na sa kanya. Bumaba si Long Yun mula sa langit, nang si Dai Yuner ay nasa sabik na sumipsip ng enerhiya sa ulap ng dragon, bigla, nagulat siya nang makitang malapit na siyang hawakan ng itim na ulap ng dragon, bigla itong kumalat sa mga gilid. Nilampasan ang kanyang katawan. Siya ay tumingin sa likod na may pagkamangha, at pagkatapos ay nakita ang dalawang grupo ng mga itim na ulap ng dragon na direktang bumubuhos sa katawan ni Tang Wulan, at pagkatapos ay tinusok ang mga ito mula sa kanyang likuran, na may dampi ng ginto, na pumapaitaas. Ikaw, inagaw mo ang aking Long Yun. Sinungaling ka, isa ka ring martial soul na may madilim na katangian. Medyo nababalisa si Dai Yuner habang pinagmamasdan na ang kanyang magandang pagkakataon ay nawala ng ganito. Una sa lahat, hindi mo ako tinanong tungkol sa mga katangian ng aking martial soul, at pangalawa, ako ba ay talagang isang madilim na katangian? Itinuro ni Tang Wulan ang likod niya. Si Dai Yuner ay lumingon sa likuran ng hindi namamalayan, at pagkatapos ay nagdilat ang kanyang mga pupil sa isang iglap, ang kanyang magandang mukha ay puno ng kakaiba. Ano yun?
Ang mga ulap ng mga dragon ay bumaba mula sa langit at naging mga dragon na kumukumpol sa kanilang direksyon. Sa susunod na saglit, lumapit si Long Yun, ngunit gaano man ang pag-akyat ng mahabang ulap na ito, wala ni isa sa kanila ang bumagsak sa kanya, at dumaan sila sa kanya at sumugod sa katawan ng lalaking yun. Si Long Yun ay dumaan sa kanya isa-isa, at pagkatapos ay isang dampi ng maputlang ginto, bago dumiretso pataas, sumugod sa kalangitan. Natigilan si Dai Yuner nang makitang gumagala lang si Bai San sa gitna ng maraming ulap ng dragon, na parang walang nangyari. Sa nakalipas na 2 buwan, ang sitwasyong ito ay marami nang naranasan, at para kay Tang Wulan, ang mga ito ay syempre wala. Paano ito mangyayari? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Dai Yuner ang lahat ng ito, hindi siya makapaniwalang totoo ito. Hindi ba papabor lang si Long Yun sa mga taong may parehong katangian? Bukod dito, posible na magkaroon ng napakataas na antas ng akma. Bakit kaya nitong makuha ang halos lahat ng Long Yun? Bakit? Siya ay naging mapagmataas na anak ng langit mula noong siya ay bata, isang kambal na kaluluwang militar, at isang imperial na prinsesa. Kahit na siya mismo ay nadama na siya ay dapat na sinta ng Diyos. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pagkabigla sa kanyang puso ay talagang labis. Ang lalaking nasa harapan niya ay tila naging sobrang tangkad. Ang galit sa kanyang puso ay labis na galit, bakit ang Diyos ay hindi patas, bakit kaya niyang makuha ang napakaraming Long Yun, ngunit wala sa kanila ang may akin. Mabuti kung masanay ka na. Dumaan si Tang Wulan sa kanya at nagpatuloy ng mabilis na sumulong. Oo, matagal na siyang nakasanayan. Kahit na ang pagbuhos ng Long Yun na ito sa kanyang katawan ay nakatulong pa rin sa kanya ng kaunti, ang epekto ay mas masahol pa kaysa sa orihinal. Ang pagpipino ng katawan ay hindi gaanong halata kaysa sa unang epekto. Siyempre, kung marami kang naipon, mayroon pa ring tiyak na epekto. Hindi na ba niya kailangan pang huminto para ma-absorb ito? Hindi ba kailangan mong tunawin ang enerhiya ni Long Yun? Walang epekto sa iyo ang Long Yun. Saka bakit kanila pinupuntahan? Inaliw ni Dai Yuner ang sarili sa kanyang puso. Marahil, may kakaiba sa taong ito na hindi niya kayang tanggapin si Long Yun. Kung hindi, napakaraming Long Yun ang bumuhos sa kanyang katawan, ngunit hindi man lang siya tumigil. Well, maiintindihan mo naman iyon. Si Tang Wulan ay hindi gustong magpaliwanag pa. Napatunayan ng oras ang nakaraang pangungusap ni Tang Wulan. Makalipas ang isang araw, nang tumawid sila sa buong kapatagan, si Dai Yuner ay manhid na. Nang makita ang mga ulap ng dragon na iyon na dumadaan sa katawan ni Tang Wulan, mas anay na siya dito, at lubos niyang natitiyak na ang mga ulap ng dragon na ito ay dapat na walang epekto kay Tang Wulan. Kung hindi, bakit wala siyang reaksyon mula umpisa hanggang dulo? Ngunit ang hindi niya alam ay sa ibabaw ng katawan ni Tang Wulan, ang hindi nakikitang enamel layer na iyon ay magiging mas halata hanggat bahagyang inaayos niya ang kapangyarihan ng bloodline. Bahagya pa ring nagbabago ang kanyang pangangatawan. Sa wakas sa labas ng kapatagan, ang mga ulap ng dragon sa kalangitan ay naging kalat-kalat. Sa wakas, hindi ko na kailangang tanggapin ang iyong pagpapasigla. Galit na sabi ni Dai Yuner. Tumawa si Tang Wulan at hindi masyadong nagsalita. Naglalakad palabas ng kapatagan, naging mas halata ang ganoong uri ng pagtawag. Biglang may narinig na tunog ng shi soo mula sa harapan. Mag-ingat ka, parang may kaluluwa ng dragon. Maingat na nagtago si Dai Yuner sa likod ni Tang Wulan. Bumagsak ang kanyang boses, at sa paningin ng dalawa, isang grupo ng higit sa 100 kaluluwa ng dragon ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang mga kaluluwang dragon na ito ay mahigit kalahating metro lamang ang taas, mabilis na dumarating sa kanilang mga paa, malalaki ang kanilang mga ulo, at nakabuka ang kanilang mga bibig, na inilalantad ang kanilang mga bibig na puno ng mga pangil. Walang mga pakpak sa likod, malinaw na ito ay isang medyo mababang antas ng Velociraptor. Mabilis nilang pinalibutan si Tang Wulan at ang dalawa pa, binuka ang kanilang mga bibig ng kasuklam-suklam. May iwan ka sa akin, gusto kong i-absorb ang lakas nila. Nagmamadaling pinaalalahanan ni Dai Yuner si Tang Wulan. Sa pamamagitan ng higit sa isang araw ng magkasanib na pagkilos, natuklasan niya na ang pisikal na fitness ng taong ito ay hindi lamang tulad ng isang tao, hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit hindi rin alam ang pagkapagod. At ito ay nakakain lalo na. Kapag kumain siya ng isang piraso ng tinapay ng mag-isa, kinain niya ang lahat ng 4 o 5 piraso. Oo. Sumagot si Tang Wulan, at pagkatapos ay bigla siyang humakbang pasulong, malabo, naramdaman niyang tila may galit sa kanyang sarili. Isang pakiramdam ng galit na dulot ng pagkakasala ng nakatataas sa mas mababa. Pagharap sa grupo ng maliliit na dragon sa lupa, sumigaw siya ng malamig, umalis ka na. Ang mga Velociraptor na ito na nabuo ng enerhiya ay sumugod lamang sa loob ng 10 metro mula sa kanila, at narinig ang malamig na inumin ni Tang Wulan, biglang, ang kanilang mga katawan ay tila nanlamig. Kaagad pagkatapos, sa ilalim ng nakatulalan na tingin ni Dai Yuner, ang mga Velociraptor na ito ay talagang sumabog, naging bola ng enerhiya at lumilipad patungo sa Tang Wulan. Hoy! Bulalas ni Dai Yuner, puno ng hinanakit ang boses. Hayaan mo si Long Yun, sabi niya,
Ang mga kaluluwang dragon na ito ay lalaan para sa kanyang sarili. Ikinaway ni Tang Wulan ang kanyang kamay na parang sumasabog ng langaw. Parang may energy pool na hindi nakikita. Ang enerhiyang ginawa ng mga Velociraptor na iyon ay lumipad lahat sa kanya at direktang bumuhos sa Dai Yuner. Naramdaman na lang ni Dai Yuner na uminit ang buong katawan niya, at ang hindi maipaliwanag na pagkaalipin, ang enerhiya na natanggap ng isang dosenang maliliit na Velociraptor ay hinigop niya lahat. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, ang pakiramdam na ngayon lang. Parang nakakadiri. Sarili niyang dugo ang kusang lumitaw, at tila hindi gusto ang enerhiya ng mga Velociraptor na iyon. Ito ay tila nangyari noong naabsorb ko ang enerhiya ng ulo ng bakal na dragon noong nakaraan. Bagamat may enerhiya, hindi ito masyadong komportable na huminga sa katawan. Iba ang pakiramdam sa pagsipsip kay Long Yun. Masasabi bang ang enerhiya ng mga kaluluwang dragon na ito ay iba sa enerhiya ni Long Yun? Ang enerhiya ng ulap ng dragon ay mas dalisay, kaya mapapabuti ito kapag naabsorb niya ito. Dahil ang enerhiya ng kaluluwa ng dragon ay nagmumula sa dragon sa lupa, natural na tatanggihan sila ng kanyang katawan. Kung ito ang kaso, ang paliwanag ay tila may katuturan. Mabait na lalaki. Napangiti si Dai Yuner, tinanggal ang maskara, at may masayang ekspresyon sa mukha. Mula nang pumasok siya sa Dragon Valley, hindi pa siya nakakakuha ng higit sa isang dosenang kaluluwa ng dragon sa isang pagkakataon tulad ng dati. Kitang-kita niya na lumalakas ang katawan niya sa impluwensya ng init. Ang pakiramdam na ito ay talagang kahanga-hanga para sa kanya. Ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang bibig, kung tutuusin ay hindi siya nahihiyang sabihin na hindi niya kailangang magpasalamat para sa ganitong uri ng may sira na produkto na ayaw niyang masipsip. Gayunpaman, mas mahusay na marinig ang kanyang pagtawag sa kanyang sarili na isang mabuting tao kaysa sa isang masamang tao. Kaya lang. Pagpasok sa kakahuyan, nakatagpo sila ng parami ng paraming kaluluwa ng dragon, ngunit karamihan sa kanila ay mga dragon sa lupa na may mahinang lakas, kahit na hindi sila direktang hinadlangan ng dugo ni Tang Wulan. Sa pangkalahatan, sa Tang Wulan ang likas na supernatural na kapangyarihan na sinamahan ng kaluluwa na nagpapanday ng mabigat na pilak na martilyo, ay madali ding malulutas. Hindi kailangan ni Tang Wulan ang enerhiya sa mga kaluluwa ng dragon na ito, at umasa lamang sa sarili niyang pagtanggi sa enerhiya na ito upang gabayan sila patungo sa Dai Yuner. Si Dai Yuner, na orihinal na hindi nasisiyahan kay Tang Wulan, ay may mas mabuti at mas mabuting saloobin sa kanya. Hindi ko na kaya, gusto ko munang magnilay-nilay. Masyadong maraming Dragon Soul energy ang naabsorb ni Dai Yuner, at ang kanyang magandang mukha ay pula sa oras na ito, na parang lasing, at napaupo siya sa lupa. Ngumiti siya at tumingin kay Tang Wulan, maling sinisisi kita noon, napakabuting tao mo. Pagkatapos kong lumabas, tiyak na bibigyan kita ng mas bihirang mga metal, at hayaan ang iyong ama na gawin kang isang maharlika. Sa madaling salita, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nahulog sa pagmumuni-muni. Sa pagtingin sa nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha, hindi mapigilan ni Tang Wulan ang mapangiti. Ang babaeng ito ay talagang may malinaw na pag-ibig at pagkamuhi. Tinatrato niya ang sinumang mabait sa kanya. Sa harap ng mga interes, mas naging madaldal din ang prinsesa. Pagkatapos ng 2 araw na pagsasama, natuklasan ni Tang Wulan na si Dai Yuner ay talagang may ilang mga pakinabang. Bagamat siya ay sira-sira, ang kanyang kalikasan ay hindi masama, at siya ay napakapalaya sa kalikasan, nang walang pakiramdam na hawak ng maharlikang pamilya. Lalo na matapos siyang tulungan ni Tang Wulan na makuha ang Dragon Soul, kapatid na niya ito ngayon. Hindi nababaysan ang tawag dito, pangatlo lang ang tawag sa kapatid. Nagkaroon ng goosebumps si Tang Wulan nang marinig niya ang kanyang matamis at madulas na boses. Ngunit ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay walang alinlangan na bumuti ng husto. Lumakad si Tang Wulan kay Dai Yuner at umupo, idiniin ang kanang kamay sa likod niya, hinihimok ang sarili niyang dugo. Naapektuhan ng kanyang Golden Dragon King bloodline, ang bilis ni Dai Yuner sa pag-absorb ng Dragon Soul ay tumaas ng malaki. Ito ay natuklasan ni Tang Wulan nang hindi sinasadya noon. Sa tulong ng kanyang dugo at aura, ang mababang antas na mga kaluluwa ng dragon ay maaagnas ng masunurin, at dinalisay ni Dai Yuner at pinagsama. Sa pagtaas ng pisikal na lakas, ang buong katawan ni Dai Yuner ay tila naging mas masigla, at hindi madaling mapagod, at hindi na niya kailangan pang kumain. Makalipas ang kalahating oras, tumalon si Dai Yuner mula sa lupa at tumalon ng 4 o 5 metro ang taas bago bahagyang lumapag na parang dahon. Kung walang suporta ng espiritong kapangyarihan, ang kakayahang tumalon ng napakataas ay ganap na pisikal. Ang galing, ang galing. Pangatlong kapatid, ang galing mo. Sumugod si Dai Yuner at hinalikan ang maskara ni Tang Wulan, na tinakot si Tang Wulan pabalik ng ilang hakbang. Tara na. Walang magawang sabi ni Tang Wulan. Hinawakan ni Dai Yuner ang kanyang braso at nakangiting sinabi, kapatid na kapatid, napakabait mo talaga sa akin. Sinabi sa akin ng guro noon na kung gusto mong linangin ang antas ng titulo daulo sa hinaharap, dapat mong bigyang pansin.
Palakihin ang lakas ng aking sariling katawan, dahil isang sapat na malakas na katawan lamang ang makatiis sa napakalaking kapangyarihan ng kaluluwa at ang nakakompres na kapangyarihan ng kaluluwa sa likod. Ako ay isang uri ng aking kambal na espiritu, ngunit isang uri ng aking kambal na espiritu, ngunit isang uri ng aking kambal na espiritu. Ang pag-unlad ng katawan ay hindi mahusay na sinabi sa akin na ang pagkuha lamang ng tiyan kay Dibaw upang mapabuti ang iyong katawan ay magiging hindi matatag, at hindi ako tatanggap ng pagkatalo, kaya't ako ay nagsasanay ng husto sa loob ng maraming taon, at ito ay hindi kasing ganda nitong mga araw na ito ay napabuti ang iyong pisikal na kalakasan, kung alam kong mabuti ang iyong pagtulog. Ubo-ubo. Inalis ni Tang Wulan ang kanyang braso mula sa kanyang pagkakayakap ng walang bakas. Yuner, kailangan mong bigyang pansin kung ang isang lalaki o babae ay nagbibigay o tumatanggap ng isang halik o hindi. Ngumiti si Dai Yuner at sinabing, ano ba ang kinatatakutan mo? Hindi pa ako kasal. Nakakainis talagang sabihin. Tumakbo ako para makilahok sa Operation Fighting Soul Hall sa pagkakataong ito. Hindi ito pinilit ng aking ama. Pinilit niya akong payagan. Pagkatapos ng Continent's Young Senior Soul Master Elite Competition, pipili siya ng original na Big Brother na gustong ipareha sa akin. Naantig ang puso ni Tang Wulan, ang pinag-uusapan mo ba ay ang Monster Academy, Dragon King? Tumawa si Dai Yuner, oo. Crazy Dragon ang tawag ng lahat sa kanya. Kahit ang pang-apat kong kapatid ay nagsabi na si Kuya Long ay palaging may gusto sa akin. Ano naman sayo? Gusto mo ba siya? Tanong ni Tang Wulan. Iritadong sabi ni Dai Yuner, idiot, kung gusto ko siya, maubusan pa ba ako? Sa puntong ito, medyo malungkot ang ekspresyon niya, alam kong napakahusay ng pakikitungo sa akin ni Kuya Long. Napakalakas niya, kilala siya bilang unang henyo ng nakababatang henerasyon. Isa na siyang Six-Ring Soul Emperor sa edad na 20, ang nakababatang henerasyon. 5 sa kanila ang pinakamagaling. Napakabait niya sa akin, at ramdam ko ang kabutihan niya sa akin. Palagi siyang naglalabas ng nakakalokong hininga na nakakatakot sa akin. Natatakot talaga ako na kapag kasama ko siya, isang araw ay masampal niya ako hanggang sa mamatay. Dahil sa takot na ito ay hindi ko ito magustuhan. Kaya, sa aking puso, palagi ko siyang tinatrato bilang isang nakatatandang kapatid. Ayoko na hindi magpakasal. Sa ating federation, ang libreng pag-ibig ay ganap na itinataguyod. Walang sino man ang maaaring makialam sa iba sa bagay na ito. Sabi ni Tang Wulan. Sinabi ni Dai Yuner, ngunit hindi natin ito magagawa. Ako ay isang prinsesa. Ayon sa mga alituntunin ng maharlikang pamilya, ang prinsesa ay ikakasal sa edad na 15. Kasal sa edad na 18. Ito ang tuntunin ng maharlikang pamilya. Kaya't kahit naubusan ako sa pagkakataong ito, pagkabalik ko, hulaan ng aking ama na ako ay may karapatan, kahit papaano ay pipiliin ko pa rin ang aking kapalaran. Sinabi ni tatay na hanggat gusto ko, magagawa ito ng sinuman, ngunit dapat niyang sundin ang mga alituntunin ng hari, walang puwang para sa pakikipagtawaran sa mga tuntunin ng edad. Sinabi ni Tang Wulan, hindi rin masama iyon. Wala ka bang taong gusto mo? Saglit na natigilan si Dai Yuner, isang figure ang pumasok sa kanyang isipan, at bigla siyang galit na nagsabi, hindi. Nagulat si Tang Wulan. Nung nag-usap ang dalaga tungkol sa feelings, masyado bang nagbago ang mood niya? Si Goyo ay ganito, gayon din si Dai Yuner. Umiling si Dai Yuner, pilit na inaalis ang nasa isip niya, huwag mo nang pag-usapan, Kuya Tatlo, kung magaling ka, dapat matagal ka nang may girlfriend. Umiling si Tang Wulan, hindi. Sa una ay tila mayroon, ngunit ang mga tao ay tila minamaliit ako. Bukod dito, sa palagay ko ay may layunin siyang lumapit sa akin. Sinabi ni Dai Yuner na may kasamang chismis, dali na pag-usapan ito, ano ang sitwasyon. Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan at sinabing, sa simula, sabay kaming pumasok sa akademya para mag-aral at mag-practice ng magkasama. Palagi siyang nagpapakita ng pagiging malapit sa akin ng natural. Unti-unti, nasanay ako sa pakiramdam na nasa tabi ko siya. Sa kanya, ako ay laging napakasaya. Bata pa kami noon, at hindi ko alam kung ano yun. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti, nagiging kakaiba at mas nagiging kakaiba ang kanyang pakiramdam at mas naging kakaiba ang kanyang pakiramdam. Laging lumalayo sa akin hanggang kamakailan lang, parang tinataboy niya ako lalo na sa pakiramdam ko na may layunin siya noong una, dahil sa koneksyon sa pagitan ng aming mga martial souls. Sumimangot si Dai Yuner, napakakomplikado. Sa totoo lang, masyado kang nag-iisip. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung gusto mo siya o hindi. Saglit na natigilan si Tang Wulan, at pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya. Ngumiti si Dai Yuner at sinabing, yun lang. Kung gusto mo, sundan mo, at wala kang pakialam kung ano ang iniisip niya. Nasabi mo na ba sa kanya kung ano ang iniisip mo? Sa palagay ko lahat ay mababago. Ang pag-ibig ay hindi lang dapat desperado. Tumawa si Tang Wulan at sinabing, mukhang naiintindihan mo. Matagumpay na sinabi ni Dai Yuner, talagang mas naiintindihan ko kaysa sa iyo. Tayo na, hayaan mo akong makatagpo ng mas makapangyarihang mga kaluluwa ng dragon. Pangatlong kapatid, hindi ba kailangan mo talagang sumipsip ng ilang kaluluwa ng dragon? Hindi, mukhang hindi gaanong pakinabang sa akin.
Sabi ni Tang Wulan. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad patungo sa kailaliman ng kagubatan, nakakapagtaka na walang sinuman sa kanila na sabay na pumasok ang nakakita sa kanila sa daan. Tila mayroong misteryo ng maliit na mundo, at hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang nangyayari. Boom! Hinampas ng dobleng martilyo ni Tang Wulan ang pulang nakabaluti na ulo ng dragon sa kanyang harapan, na binasag ito sa lupa. Sa pagpigil ng sarili niyang dugo, bigla niya itong pinasigla at ginabayan ito patungo kay Dai Yuner. Wow! Napakalakas ng kaluluwa ng dragon. Matapos itong masipsip ni Dai Yuner, agad siyang nabusog. Kuya, ang tagal na, sigurado ka bang tama ang pupuntahan natin? Tanong ni Dai Yuner kay Tang Wulan. Tumanggo si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, hindi ako sigurado noong una, ngunit ngayon ay sigurado na ako. Napansin mo ba na ang lakas ng kaluluwa ng dragon na nakatagpo natin ay talagang lumalakas sa daan? Makapangyarihan. Ayon sa sentido komun, ang kaluluwa ng dragon na nagbabantay sa libingan ng dragon ay dapat ang pinakamalakas. Pagkatapos, kapag una nating nakatagpo ang mahihinang mga kaluluwa ng dragon, ito ay dapat na nasa labas ng Dragon Valley, ito ay ang malakas na dragon. Mukhang makatwiran. Lumiwanag ang mga mata ni Dai Yuner, gayunpaman, lalo tayong nahihirapang harapin ang mga kaluluwa ng dragon na ito. Pangatlo kapatid, kung makatagpo tayo ng isang makapangyarihang kaluluwa ng dragon, hindi tayo dapat masyadong mag-atubiling. Ako na. Dahil sa napakaraming kaluluwa ng dragon, naglakas loob akong sabihin na marahil ay kakaunti ang mga manlalaban na nakapasok dito sa nakaraan. Kung sakaling napakasaya ko ng Dragon Ball sa akin. Tumakas. Oo. Sumagot si Tang Wulan, ngunit sa kanyang puso ay sabik na sabik siyang bisitahin ang Dragon Tomb. Hindi pa niya ipinahayag ang kanyang bloodline spirit ring sa harap ni Dai Yuner, dahil natatakot siya na makilala nito ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, ang kaluluwa ng dragon na nakatagpo niya ngayon ay malayong maabot ang limitasyon na maaari niyang labanan. Kung nasa panganib ka, huwag mag-atubiling gamitin ang Dragon Ball ng direkta. Paalala ni Tang Wulan kay Dai Yuner. Okay, ikaw din. Nakangiting sabi ni Dai Yuner. Sa pagtingin sabay-san, na naglalakad pasulong at maingat na pinagmamasdan ang paligid, biglang naging kakaiba ang mga mata ni Dai Yuner. Kasama ko siya nitong mga araw, mula sa unang paghamak at galit hanggang sa tawag ng ikatlong kapatid, ang nararamdaman niya para sa kanya ay bahagyang nagbabago. Siyempre, tinulungan siya ni Tang Wulan na makuha ang pabor na dinala ng Dragon Soul sa kanyang sariling pagunlad, ngunit sa parehong paraan, nang hindi na niya ito kinasusuklaman, sinimulan niya itong obserbahan ng seryoso. Natuklasan ni Dai Yuner na itong White Sun, ay napakaraming kaalaman at napakahusay sa aktwal na pakikipaglaban. Ang absolute learning ng Tang Sect ay ginamit sa kanyang mga kamay, mas mahusay kaysa sa kanya. At nakakasigurado siyang malalaman man lang ni Tang Wulan ang 5 dakilang Tang Schools ng Zuan Tiangong, Zuan Jade Hand, Control ang Crane and Catching Dragon, Ghost and Shadow Mistake, at Purple Demon Eye. Kailangan ng malaking halaga ng kontribusyon upang maipagpalit ito. Mayroon din siyang magulong Cloak Hammer Method. Ang pares ng lumulubog na pilak na martilyo ay umindayog, at bagamat wala silang suporta ng martial soul, ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay pumuputok pa rin. Sa tuwing makakatagpo siya ng kaluluwa ng dragon, lagi siyang tatayo sa harap niya ng natural, tulad ng isang matayog na bundok, na nagbibigay sa mga tao ng malakas na pakiramdam ng pag-asa. Ibinigay din ni Long Yu sa kanya ang pakiramdam na ito, ngunit isa rin itong bundok, ngunit ang Long Yu ay isang bulkan, na maaaring sumabog anumang oras. At ang White Sun, sa kanyang harapan ay hindi lamang malakas, ngunit napakalma rin sa harap ng panganib. Maaari itong palaging hawakan ng maayos at may malakas na survivability sa ligaw. At unti-unti din niyang natuklasan na kahit na mas matanda sa kanya ang edad ni Baisan, hindi ito tatanda. Ang ganitong kakayahan ay talagang napakabihirang. Unconsciously, mayroon na siyang magandang nararamdaman para sa kanya. Para kay Dai Yuner, ang combat mission na ito ay parang isang laro at nakakaranas ng ganap na kakaibang buhay sa mga normal na panahon. Kaya naman, kahit gutom na gutom siya noon, hindi niya sinasadyang umalis, dahil ang lahat ng ito ay isang hindi pa nagagawang karanasan para sa kanya. Nang maglaon, pagkatapos sumama kay Tang Wulan, lalo niyang hinihigop ang kaluluwa ng dragon. Bagamat hindi pa niya kayang pakilusan ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, hindi siya sigurado kung gaano kalaki ang lukso na pagsasamahin ng kanyang pinabuting pangangatawan at kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit tiyak na ito ay dapat na ang daan patungo sa paglilinang sa sarili ay nagbigay daan, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pisikal na lakas. Matapos masipsip ang mga kaluluwa ng dragon na ito, kahit na maghintay siyang bumalik, magtatagal para sa kanya na ganap na may sama sa sarili, banayad na natutunaw. Sa makatuwid, maliban na lamang kung makatagpo siya ng panganib na nagbabanta sa buhay, tiyak na hindi siya madaling umalis ngayon sa longgo. Pinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at maingat na sumulong. Sa sandaling ito, biglang, nagkaroon ng bahagyang pagkabigla sa kanyang isipan, at isang dampi ng kapangyarihan ng pag-iisip ang tahimik na tumagos sa kanyang utak. Gusto lang niyang gamitin ang kanyang mental power para harangin ito, ngunit nalaman niyang may 3-dimensional na larawan ang lumitaw sa kanyang isipan.
Ang lahat sa paligid niya ay biglang naging malinaw, at ang mga three-dimensional na pattern sa loob ng radius na ilang daang metro ay ipinakita lahat sa kanyang utak. Ito ay. Lumingon si Tang Wulan at nagtatakang tumingin kay Dai Yuner. Medyo mayabang ding tumingin sa kanya si Dai Yuner. Hindi ba't kamangha-mangha? Ito ang aking pagbabahagi ng espiritu. Ang aking pangalawang mata sa espiritu ay isang espiritual na katangian. Ang kawalan ng kakayahang pakilyusan ang kapangyarihan ng espiritu ay hindi gaanong naglilimita sa akin, basta't sapat ang aking espiritual na kapangyarihan. Ibabahagi ko sa iyo ang aking espiritual na paggalugad. Nag-thumbs up si Tang Wulan sa kanya. Noong una siyang lumaban kay Dai Yuner, natuklasan niya na madaling makita ni Dai Yuner ang sarili niyang mga galaw. Nang maglaon, napagtanto niya na mayroon siyang kakayahan na katulad ng pagdetect ng kaisipan at tumpak niyang naiintindihan ang sarili niyang mga pagbabago. Pero hindi niya inaasahan na may kakayahan pa siyang ibahagi ang espiritu. Hindi nakakagulat na nakipagtulungan si Long Yui sa kanya upang lumahok sa 2-on-2 competition. Sa hinaharap, kung siya ay lumaki, na umaasa sa twin martial arts, at ang espiritual na martial arts at ang ghost cat ay hindi magkasalungat, siya ay dapat na isang henerasyon ng malakas. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, napakahusay na kakayahan. Sa mental detection bilang gabay, tumaas ng husto ang kanilang pasulong na bilis. Hindi mo na kailangang tumingin gamit ang iyong mga mata upang mahanap ang pinakamahusay na landas pasulong. Maaari ka ring maghanda ng maaga para sa mga pakikipagtagpo sa mga kaluluwa ng dragon. May isang malaking tao sa harap. Huminto si Tang Wulan at sinenyasan si Dai Yuner sa likod niya. Naglupasay ang dalawa sa likod ng isang palumpong. Sa gilid pa lang ng mental detection field of vision, gumagala ang kaluluwa ng dragon na may mahinang pulang glow. Ang kaluluwa ng dragon ay higit sa 20 metro ang taas, na may mga pakpak na nakabuka sa likod nito, at tila mayroong isang hindi nakikitang apoy na umaangat sa buong katawan, na may mahabang buntot na nakaladkad sa likuran niya, at isang pares ng mga kuko sa harap ay matalim at matalim. Anong dragon ito? Tanong ni Dai Yuner sa mahinang boses. Sinabi ni Tang Wulan, ito ay tila nagliliyab na apoy na dragon, ngunit ang naglalagablab na apoy na dragon ay isang tunay na dragon, hindi isang sub-dragon. Ngunit ang katawan ay hindi tama. Ang isang tunay na naglalagablab na apoy na dragon ay dapat na hindi bababa sa 100 metro ang haba. Medyo mabilis ang paghinga ni Dai Yuner, walang masama iyan. Huwag kalimutan, ang kaluluwa ng dragon ay mayroon lamang 1% ng kapangyarihan ng mismong dragon. Natural, imposibleng maging kasing laki ng tunay na dragon ang katawan. Kaya, ito ay makatwiran. Nang bahagyang gumalaw ang mga mata ni Tang Wulan, at kung iyon ang kaso, maipaliwanag iyon. Palibot dito. Oh! Nag-aalangan na tanong ni Tang Wulan. Nakatagpo na sila ng ilang napakalakas na kaluluwa ng dragon, ngunit wala silang antas ng mga tunay na dragon. Sa harap ng isang tunay na dragon, halos imposible para kay Tang Wulan na hindi gamitin ang kanyang aura ng dugo, at tiyak na mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Bakit iikot ito? Ang tunay na Dragon Soul ay dapat na mas nakakatulong sa atin, itong Dragon Soul ay para sa iyo. Subukan natin ito. Si Dai Yuner ay mukhang sabik na subukan. Bamulong si Tang Wulan, kalimutan mo na ito, masyadong mapanganib. Huwag kalimutan, ang layunin natin ay hanapin ang Dragon Tomb. Nagpout si Dai Yuner, ngunit tumanggaw siya pagkatapos ng lahat, kung gayon, maglibot tayo. Sa sandaling ito, isang madamdaming dagandong ng dragon ang tumunog. Kaagad pagkatapos, ang nagliliyab na dragon ay biglang tumalikod, hinampas ang mga pakpak nito, at sumugod sa kanila. Hindi, natagpuan nito ang aking mga pagbabago sa pag-iisip. Bulalas ni Dai Yuner. Sumigaw si Tang Wulan sa mahinang boses, go. Hinayla niya si Dai Yuner at mabilis na tumakbo sa gilid. Ang nagliliyab na apoy na dragon ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at umangat sa hangin. Gamit ang isang bibig, isang malaking bola ng apoy ang lumipad diretso sa direksyon nilang dalawa. Ang bolang apoy ay biglang lumaki sa hangin. Nang bumaba ito nang wala pang 10 metro mula sa Tang Wulan at Dai Yuner, ito ay 2 metro na ang diametro. Mabilis na ginawang fly ash ng mainit na temperatura ang mga nakapaligid na halaman. Walang pakialam si Tang Wulan sa ibang mga bagay, hinayla si Dai Yuner, niyakap siya sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay biglang tumalon pasulong gamit ang kanyang mga binti. Ang buong tao ay lumipad palabas na parang bola ng kanyan. Nagkaroon ng marahas na dagandong mula sa likuran, at ang malakas na shockwave na may halong heatwave shockwave ay agad na tumama sa likod ni Tang Wulan. Ngumuso si Tang Wulan, tahimik na lumitaw ang mga kaliskis ng dragon sa ibabaw ng kanyang katawan, at bahagyang kumikislap ang hindi nakikitang enamel. Ang bilis ng kanyang paglipad kasama si Dai Yuner sa kanyang mga bisig ay tumaas muli, at sa isang kisap mata ay lumipad siya palabas ng 10-10 metro at lumapag at gamulong. Naramdaman na lang ni Dai Yuner na mataas ang temperatura sa paligid, kaya hindi niya namamalaya na hinawakan ang palda ni Tang Wulan at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, parang ulap at fog na ang katawan, at kahit kaunting langit ay umiikot na. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang kahit katiting na takot sa kanyang puso, bagkus ay puno ng pananabik at kakaibang kakaiba. Paprotektahan niya ako.
Iyon lang ang ideyang nasa isip niya sa sandaling ito. Iginulong siya ni Tang Wulan at tumakbo pasulong kasama niya. Bagamat hindi niya maihahambing si Dai Yuner sa mga tuntunin ng flexibility, ngunit sa mga tuntunin ng bilis ng tuwid na linya, kahit na may kapangyarihan ng espiritu, maaaring hindi maihahambing si Dai Yuner. Puntahan mo siya. Si Tang Wulan ay sumugod sa mabilis na bilis, habang tumatakbo ng ligaw, ang kanyang mga binti ay sumabog, at ang mga gintong kaliskis ng dragon ay lumitaw. Ang naglalagablab na apoy na dragon sa himpapawid ay nag-aatubili at hindi nagpapatawad, na naglalabas ng mga bowl ang apoy ng sunod-sunod, na sumasabog sa mga grupo ng nakakatakot na apoy. Nagkaroon ng matinding init sa likod niya, at ang mga damit ni Tang Wulan ay may amoy na ng pagkasunog, ngunit kasama ang Dragon Scale Bodyguard, hindi pa siya gaanong napinsala sa ngayon. Yuner, bulong ni Tang Wulan. Ha! Nahihiyang itinaas ni Dai Yuner ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ito magagawa, hindi tayo makakatakbo. Itatapon kita mamaya, mag-iingat ka, at haharapin ko ito. Ah, okay ka lang ba? Napakalakas ng Fire Dragon. Nag-aalalang sabi ni Dai Yuner. Saglit na natahimik si Tang Wulan at nagsabi, Yuner, kung nalaman mong hindi ako kasing galing ng inaakala mo, at maaaring kaaway mo ako, ano ang gagawin mo? Natigilan si Dai Yuner, anong ibig mong sabihin? Sa init na nagmumula sa likuran, si Tang Wulan ay tumalon ng marahas, bamantong hininga sa kanyang puso, ang sitwasyon ay mas mabuti kaysa sa iba, talagang nag-aatubili siyang iwanan si Longgo ng ganito. Hindi bale. Inihagis ni Tang Wulan si Dai Yuner mula sa kanyang mga braso, at nahulog patungo sa isang clearing sa di kalayuan. The moment he landed on his feet, biglang umikot ang katawan niya at rebound. Itinaas niya ang kanyang ulo, tiningnan ang masamang kaluluwa ng dragon sa hangin, at sumigaw, binigyan kita ng mukha, tama ba? Habang nagsasalita, tatlong gintong singsing na espiritu ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa sa isang iglap, at kaagad pagkatapos, ang ikatlong singsing ng espiritu ay kumikinang, at isang malakas na alon ng dugo ang sumabog. Agad na namukadkad ang isang malakas na gintong halo, at isang solidong higanteng gininto ang ulo ng dragon ang lumitaw, umuungal hanggang sa langit. Kung ikukumpara sa panahong ito ay nasa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition, ang Golden Dragon Head sa oras na ito ay medyo mas solid, na may mas moisturizing halo. Sa gitna ng dagandong, yumanig ang tunog sa lahat ng dako, at umungal ang dragon. Ang naglalagablab na apoy na dragon, na halos magpapatuloy na huminga ng mga bowl ang apoy sa langit, ay biglang tumitigil, at pagkatapos ay nanginig ang mga pakpak nito at nahulog mula sa manipis na hangin. Napakalakas ng dagandong ng gintong dragon. Kung ito ay nakaharap sa ibang mga espiritong hayop, marahil ang gintong dragon na dagandong ay hindi nagkaroon ng ganoong kakilakilabot na epekto. Ngunit narito ang Dragon Valley, mas dalisay ang tunay na dragon, mas mararamdaman mo ang kilabot ng hininga ng Golden Dragon King. Puro blood pressure yan. Ang naglalagablab na dragon ay bumaba mula sa langit, at ang kanang paa ni Tang Wulan ay sumipa sa puno ng isang malaking puno, at ang mga tao ay lumipad na parang bola ng kanyan patungo sa direksyon kung saan nahulog ang nagliliyab na dragon. Sa pagdampi ng kanyang kanang kamay sa gitna ng kanyang mga kilay, isang gintong liwanag ang agad na lumaki, ito ay ang gintong sibat ng dragon. Lumapag si Dai Yuner sa di kalayuan, at ang napakalaking dagandong na iyon ay nagpang-inig sa kanyang isipan, sumipsip ng napakaraming kaluluwa ng dragon, at nagdagdag ng dampi ng mala-dragon na aura sa kanyang bloodline. Sa makatuwid, naapektuhan din siya ng bloodline ng Golden Dragon King. Nang siya ay lumapag at pinatatag ang kanyang katawan, ang nakita niya ay ang hitsura ni Tang Wulan ng isang malaking gintong ulo ng dragon na umaangat sa langit at umuungal. Gintong ulo ng dragon, tatlong gintong singsing na espiritu. Sa unang tingin, parang pamilyar at gulat na gulat siya. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Yuner, kung nalaman mong hindi ako kasing galing ng iniisip mo, at baka kaaway mo ako, ano ang gagawin mo? Naintindihan niya, sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig niyang sabihin sa pangungusap na iyon ngayon lang. Siya pala. Paano ba naman, paano na lang sa sarili ko, siya pala ang lalaking iyon. Bakit siya pupunta para lumahok sa pagliliti sa Tangmen headquarters sa Xingluo City? Bakit siya pa? Si Dai Yuner ay ganap na natigilan. Ang pagmamasid kay Tang Wulan, na lumilipad patungo sa nagliliyab na dragon, ay may magkahalong damdamin at halo-halong damdamin sa kanyang puso. Noong unang panahon, sa kanyang puso, ang taong muntik ng maapakan ng paa ni Long Yu ang nagpakilos sa kanyang puso. Noong unang panahon, nakita niya sa sarili niyang mga mata na talagang tinalo niya at ng kanyang mga kasama ang walang talo na si Long Brother, si Long Crazy, at ang kanyang mga kasama. Siya ay matigas ang ulo at malakas, matigas at hindi sumusuko. Minsan ay nag-iwan ng hindi maalis na impresyon sa kanyang puso. Bagamat ayaw niyang aminin, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na kung hindi pa siya nagpakita sa simula, marahil ay sa wakas ay sumuko na siya sa kanyang ama at piniling pumunta sa kabayo. But officially because of him, I don't know why, the original refusal made her feel unwilling. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Dai Yuner na nang dumating siya para lumahok sa combat mission na ito, napunta na siya sa maliit na mundo, ngunit may relasyon pa rin siya.
Ang lalaking ito na laging nakamaskara, nagbabantay sa kanya at tinutulungan siyang sumipsip ng kaluluwa ng dragon, siya pala. No wonder, noong una niyang nalaman na isa siyang prinsesa, nag-iba-iba ang mood niya. Gayunpaman, hindi siya sumuko sa kanyang sarili ng maglaon, at hindi rin niya layunin ang kanyang sarili. Sa halip, binantayan niya ang kanyang sarili na parang nakatatandang kapatid. Siya pala, siya pala. Noon pa man ay hindi pa niya ito nakikita sa harap niya, siya ang nag-iwan ng ganoon kalalim na impresyon sa kanyang puso. Kung sasabihin natin na si Tang Wulan ay medyo mapagmataas, ngunit napakahusay, matigas na tao na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya sa sarili nitong lakas at katigasan. Pagkatapos, sa kanyang puso, si Bai San ay isang magiliw, maalalahanin, at malalim na nakatatandang kapatid. Isang lalaking maaasahan mo. Nang biglang nag-overlap ang dalawang figure, saglit, naramdaman na lang ni Dai Yuner na may halong damdamin ang kanyang puso. Boom! Ang nagliliyab na dragon ay nahulog sa kagubatan at tumama sa isang malaking puno. Nahulog ako ng maraming karne at gulay. Bumaba si Tang Wulan mula sa langit, itinutok ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay, at agad na inabot ang langit sa itaas ng nagniningas na dragon. Ang naglalagablab na apoy na dragon ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak, nagpupumilit na tumayo, ngunit sa mga mata nito na may naglalagablab na apoy ng kaluluwa, halatang may takot. Nahaharap sa pagsupil sa hininga ng Golden Dragon King, ito ay kasing lakas nito, at ang napakalakas na kaluluwa ng dragon ay hindi man lang makabangon sa diwa ng labanan. Puff! Ang Golden Dragon Spear ay tumusok sa ulo ng dragon nito na may kislap ng gintong liwanag. Bigla na lamang naramdaman ni Tang Wulan na ang isang pagsabog ng nagniningas na enerhiya ay bumuhos sa kanyang katawan sa kahabaan ng Golden Dragon Spear, mabilis na sumanib sa kanyang katawan. Napakalakas ng enerhiya ng kaluluwa ng dragon. Ang pakiramdam na ito ay lubos na nalampasan si Long Yun. Ang katawan ng naglalagablab na dragon ay unti-unting naging ilusyon, ang gintong sibat ng dragon ay nakatiis sa kanyang nagniningas na enerhiya, at unti-unting naging isang gintong pulang kulay, at ang pattern ng dragon sa ibabaw ng sibat ng dragon ay naging malinaw. Tumagal ng isang buong minuto bago tuluyang nawala ang kaluluwa ng dragon, at ang buong katawan ni Tang Wulan ay napuno ng matinding pakiramdam ng kapunuan. Ang chi at pagbabago-bago ng dugo sa katawan ay naging lubhang marahas, at ang dugo ng Golden Dragon King ay lumundag, mabilis na hinihigop ang enerhiya ng kaluluwa ng dragon at ginawa itong sariling dugo. Para sa ganitong uri ng tunay na kaluluwa ng dragon, ang bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay hindi masyadong nakakadiri. Kapag ito ay nasisipsip, ang mga kaliskis ng gintong dragon sa ibabaw ng sariling balat ni Tang Wulan ay naglalabas ng maapoy na pulang kulay. Malabo niyang naramdaman na ang kanyang panlaban sa apoy ay tila tumaas sa pagsipsip ng kaluluwa ng dragon sa nagliliyab na apoy na dragon. Ang pakiramdam na ito ng pagpapahusay ng elemental na resistensya ay naranasan din noong sinisipsip ang Long Yun noon, ngunit hindi ito kasing lakas ng kasalukuyang nararamdaman. Ang tunay na kaluluwa ng dragon ay talagang pambihira. Tumayo siya at tinignan ang Golden Dragon Spear sa kamay niya. Ang gintong dragon na sibat ay gumawa ng bahagyang paghiging na parang naramdaman niya ang kanyang isip. Gamit ang isang alo ng kanang kamay ni Tang Wulan, ang Golden Dragon Spear ay naging isang gintong liwanag, na natunaw sa gitna ng kanyang mga kilay at nawala. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, tila nadagdagan muli ang kanyang lakas at pisikal na lakas. Gayunpaman, sa oras na ito ay bigla din niyang napagtanto na maaaring nakilala ni Dai Yuner ang kanyang sarili. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, dahan-dahan siyang lumingon. Ang dapat harapin ay laging dapat harapin. Lumakad na si Dai Yuner sa oras na ito, walang ekspresyon ang kanyang mukha, at naglakad siya papunta kay Tang Wulan. Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan, Yuner, ay. Tanggalin ang maskara at tingnan ko. Bigla siyang pinutol ni Dai Yuner. Oo. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at tinanggal ang maskara sa kanyang mukha, na nagpakita ng isang gwapong mukha. Nang makita ang kanyang malinaw at malalalim na mata, mahabang pilik mata, matangkad na ilong, medyo makapal na labi, at halos perpektong linya ng mukha, natigilan si Dai Yuner. Ito ang unang pagkakataon na napakalapit niya at tumingin sa kanya ng tahimik. Kuya, ang gwapo mo. Tara na. As she said, diretso siyang naglakad na parang walang nangyari. Nagulat si Tang Wulan, siya ay. Sa puso ko, ikaw lang ang pangatlong kapatid ko. Wala na akong ibang alam. Lutang ang boses ni Dai Yuner. Ngumiti si Tang Wulan. This girl, medyo mabilis ang adjustment. Nagmamadali siyang humakbang pasulong, naabutan siya, hinimas ang kanyang ulo, bueno, lumaki ka. Hoy, huwag mong hawakan ang ulo ko, ang hairstyle ko. Napangiti din si Dai Yuner, at napangiti ng maluwag. Sa sandaling iyon, bigla niyang naisip ito. Walang galit sa pagitan niya at niya. Marahil ay dahil mismo sa pagkahumaling nito sa kanya kaya laging gusto nitong patunayan na mas malakas siya kaysa sa kanya. Gayunpaman, kailangan ba talagang patunayan ng isang batang babae na siya ay mas mahusay kaysa sa isang lalaki? Siguro, hindi na kailangan. Nang mag-overlap ang mga figure ni na Bai San at Tang Wulan, nawala ang guilt sa kanyang puso para kay Tang Wulan. Sa makatuwid, si Dai Yuner sa sandaling ito ay biglang nasa mas magandang mood kaysa dati.
Gumaan kasi ang loob niya, at marami rin siyang naisip, knowing her heart and dying to admit it, that is the brave person. Oo, naramdaman niya na siya ay isang matapang na babae. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga sa harap ng mga ito. Ang agwat na laging nakatago sa pagitan ng dalawa ay tila ganap na naglaho nang tinanggal ni Tang Wulan ang maskara. Kapag maganda ang ugali mo, mabait ka pa rin. Sabi ni Tang Wulan na may damdamin. Medyo naiinis na sinabi ni Dai Yuner, huwag mong gamitin ang salitang, behave, para ilarawan ako na parang mabait ako o hindi. Para akong kuting na nagsasalita. Tumawa si Tang Wulan at sinabing, hindi ba isa ka lang bang pas ang multo? Kung pag-uusapan, mayroon din akong nakababatang kapatid na babae, at napakaganda rin ang aking nakababatang kapatid na babae. Sinabi ni Dai Yuner, mayroon ka pa ring nakababatang kapatid na babae. Ano ang kanyang pangalan? Sinabi ni Tang Wulan, siya si Nar. Maganda ang relasyon namin. Nag-aaral din siya sa Shrek Academy. Mas malakas at mas talented ang nakababatang kapatid ko kaysa sa akin. Ang kanyang guro ay ang Sea God Pavilion ng Shrek Academy. Host. Mas maganda ang kapatid mo kaysa sa iyo. Hindi ako naniniwala. Napakunot ng noo si Dai Yuner. Pinuri ng kanyang kapatid na babae at palaging walang pagsisikap, sigurado siya dito. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, kung may oras kang pumunta sa Star Luo Empire para maglaro sa hinaharap, ipapakilala kita sa iyo. Okay. Nakangiting sabi ni Dai Yuner, kailangan mong bilangin ang iyong mga salita. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, kailangan mong makapunta. Isa kang imperial na prinsesa, at, hindi ba't nakikipagnobyo ka na? Maaari ka bang payagan ng iyong ama na umabot ng ganoon kalayo? Biglang huminto si Dai Yuner at tumingin kay Tang Wulan na may nagliliyab na mga mata, gusto mo talagang magpakasal ako, hindi ba? Nang makita ang kanyang biglaang pagbabago ng mukha, hindi napigilan ni Tang Wulan na mapangiti, hindi ko sinasadya, depende ito sa iyong kagustuhan. Gayunpaman, hindi ako maaaring makisali sa bagay na ito bilang isang tagalabas. Ikaw, pwede kang makisama. Seryosong sabi ni Dai Yuner. Hindi maipaliwanag si Tang Wulan, paano ako makakasama? Biglang ngumiti si Dai Yuner, na may napakatalino ng ngiti. Ngunit hindi ko alam kung bakit, sa pagtingin sa kanyang ngiti, medyo nanlamig si Tang Wulan sa kanyang likod. Dahil gusto mo akong magkasundo, saka ako magpapakasal. Nakangiting sabi ni Dai Yuner, at saka tumakbo pasulong na parang masayang ibon. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang ilong, ano ang ibig niyang sabihin? Kakaiba talaga ang babaeng ito, mas mabilis magpalit ng mukha kaysa sa pagbabasa ng libro. Umaasa sa pagtuklas at patnubay ng espiritu, at sa pangunawa ni Tang Wulan sa paghinga ni Longo, patuloy na lumalim ang dalawa. Sa proseso ng pagpapalalim, ang bilang ng mga kaluluwa ng dragon na kanilang nakatagpo ay lubhang nabawasan, ngunit sa tuwing makatagpo nila ito, sila ay tunay na mga kaluluwa ng dragon na dragon. Ang bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay nagpakita ng napakalakas na epekto sa oras na ito. Kahit na ang tunay na kaluluwa ng dragon ay susuko sa paglaban sa isang iglap sa ilalim ng dagandong ng gintong dragon. Ngunit gusto ni Tang Wulan na makuha ni Dai Yuner ang tunay na kaluluwa ng Dragon ngunit hindi ito magawa. Kapag nakalapit na si Dai Yuner, ang tunay na dragon ay agad na marahas na aatake, ngunit si Tang Wulan ay hinihigop ito ng mag-isa, ngunit ang tunay na dragon at dragon na kaluluwa ay hindi lumalaban, ngunit pakiramdam na ito ay isang bagay na syempre. Nang makuha ni Tang Wulan ang ikapitong tunay na kaluluwa ng dragon, sila ay dumating sa gilid na tuktok ng isang lambak. Ang lambak ay ganap na gumuho papasok, sinasabing isang lambak, ngunit higit na parang isang palanggana. Nang lumakad sina Tang Wulan at Goyu sa gilid ng lambak at tumingin sa loob. Sa sumunod na sandali, pareho silang hindi napigil ang manginig ang kanilang mga katawan. Anong tanawin ito? Sa pagtingin sa paligid, ang lambak sa ibaba ay hindi makita ang dulo sa isang sulyap. Sa di kalayuan, may malalim na ambon at mahinang ambon. Ngunit sa 1,000 metrong lalim na lambak na iyon, hindi mabilang na malalaking buto ang sumasakop sa bawat sulok ng lambak. Sa sandaling dumating si Tang Wulan sa gilid ng lambak, tumingin siya sa loob. Isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang biglang bumalot sa aking puso. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at umungol hanggang sa langit, at ang marahas na dagandong ng dragon ay tumunog, at ang alingawngaw ay umalingawngaw sa buong lambak. Si Dai Yuner ay tumingin sa kanya nang may pagtataka at nakita ang ibabaw ng kanyang nakalantad na balat. Ang mga piraso ng gintong kaliskis ng dragon ay lumitaw at sumanib sa kanyang sariling balat. Kaunos-lunos at mapanglo ang mahabang tunog ng pongol, na parabang tinitingnan siya ng monarko. Ang kanyang mga nasasakupan ay namatay ng kaunos-lunos sa harap nila, puno ng ayaw at galit. Sa loob ng Dragon Valley, mayroon ding malabong malalim na dagandong ng dragon na umaalingawngaw, at ang dagandong ng dragon ay parang umiiyak na parang reklamo. Sa di kalayuan, sa kabilang dulo ng Dragon Valley, isang pilak na figure ang nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay walang malasakit at malamig, at sa kaibuturan ng kanyang mga mata, mayroon lamang isang malakas at walang kapantay na hangarin na pumatay.
Biglang, narinig niya ang dagandong ng dragon sa Dragon Valley, at hindi namamalayang itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa malayo, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Bahagya niyang tinapik ang kanang kamay sa kanyang dibdib, na nagpatigil din sa kanyang kagustuhang sumigaw. Sa malayong tingin ay tila kayang tumagos sa ambon at tumingin sa malayo. Ang pag-awit ng dragon ni Tang Wulan ay tumagal ng ilang minuto, na parang nailabas lang niya ang kanyang sama ng loob. Nag-squat siya sa harap ni Dai Yuner, come up. Si Dai Yuner ay nagmamadaling humiga sa kanyang likuran, niyakap ang kanyang leeg gamit ang dalawang kamay. Ibinalik ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay, kinuha ang kanyang mga binti, at inilagay ang kanyang mga binti sa kanyang baywang. Nakapulupot sa kanyang baywang ang mga nakakaalam na binti ni Dai Yuner. Ang poster na ito ay talagang malabo, at ang magandang mukha ni Dai Yuner ay hindi maiwasang mamula, ngunit sa sumunod na sandali, ang kanyang mga braso ay humigpit, at ang kanyang mukha ay damaykit sa likod ni Tang Wulan. Bumangon si Tang Wulan, kalahating pumihit sa hangin, nakaharap sa pader ng bato sa lambak, ang parehong mga kamay ay nakausli sa mga kuko ng gintong dragon, humawak sa pader ng bato sa lambak. Sa oras na ito, wala siyang kahit katiting na alindog sa kanyang puso. Matapos makita ang kilya, naramdaman na lamang niya na parang dinidiin niya ang isang malaking bato sa kanyang puso. Ang isang pares ng Golden Dragon Claws ay nagsalitan, at ang katawan ay mabilis na bumaba. Ang matigas na batong pader ay parang tofu sa harap ng mga kuko ng gintong dragon, at mabilis siyang bumaba. Pagkatapos bumaba ng 100 metro ng tuloy-tuloy, naramdaman ni Tang Wulan na ito ay masyadong mabagal. Napailing na lang siya at diretsyong umalis sa pader na bato. Bumagsak ang katawan ng 12-12 ng metro na parang libreng pagkahulog, at pagkatapos ay hinawakan ng mga kuko ng gintong dragon ang pader na bato. Mabilis na bumaba sa lambak. Sa kanyang mabigat na kapangyarihan, ang momentum ng pagbagsak na iyon ay wala sa lahat. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang minuto, nahulog sila sa Dragon Valley, na nakatungtong ang kanilang mga paa sa lupa. Sa sandali ng landing, isang mapanglo na amoy ang nagmula sa lahat ng direksyon, na parang ito ay namumula. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, na parang narinig niya ang kalungkutan ng hindi mabilang na mga dragon. Sa pagtingin sa napakalakas na angkan ng dragon, natatakot ako na kahit 1,000 totoong dragon ang nahulog dito. Nalantad pa nga sila sa ilang dito, at wala man lang Nichu. Anong uri ng kalungkutan ito, at anong uri ng makapangyarihang pag-iral ang maaaring maging miserable sa tunay na angkan ng dragon? Yumuko si Tang Wulan, bumaba ka. Gustong magsalita ni Dai Yuner, dadalhin mo ako saglit, ngunit halatang naramdaman niyang medyo mali ang mood ni Tang Wulan ngayon, at masunarang bumaba sa kanyang likuran at tumayo sa likuran niya. Ang pagtingin sa mga buto ng kilya mula sa itaas ng lambak at sa loob ng lambak ay ganap na naiiba. Kapag pumasok ka talaga sa lambak, mararamdaman mo ang pagkabigla ng napakaraming kilya. Ang bawat kilya ay napakalaki, mula sa ilang 10-10 metro ang taas hanggang sa napakalaki kahit daan-daang metro ang taas. Sa mga buto ng kilya na ito, lahat ng nagbabadyang pagbabago-bago ng enerhiya ay lumalabas. Ang pag-iral na ito na may mga buto na lang ang natitira ay tila isang natutulog na behemoth. Kung nabubuhay pa sila, gaano sila kalakas? Huminga ng malalim si Tang Wulan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kilya na pinakamalapit sa kanya, dahan-daang ipinatong ang kanyang kamay dito, at hinawakan ang kilya. Ang mapanglo na hininga ay agad na nahawa sa kanyang damdamin. Parang narinig niya ang sigaw ng dragon bago siya namatay. May mga malabong pattern sa kilya, malabong nakikita. Ang kakilakilabot na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagtagal sa hangin. Si Dai Yuner ay hindi nang ahas na humakbang pasulong upang hawakan, ang pagbabago-bago ng enerhiya ay tila napakasama sa kanya. Napakasamang lugar. Lumiit si Dai Yuner at lumapit sa gilid ni Tang Wulan. Kakaibang sabihin na noong nasa loob siya ng 3 metro sa katawan ni Tang Wulan, ang nakakatakot na aura ng nakapalibot na mga buto ng dragon ay walang epekto sa kanya. At mas naramdaman ni Tang Wulan na parang wala siyang nararamdaman. Habang patuloy siyang naglalakad papasok, hinawakan ni Tang Wulan ang mga buto ng kilya. Ang mga tambak ng mga buto ng kilya ay parang maliliit na burol. May mahinang tunog ng pag-awit ng dragon sa kanyang mga tainga, na para bang gumuguho ang langit at lumulubog ang lupa. Tila bumalik si Tang Wulan sa isang sinaunang larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaang iyon, isa-isang nahulog ang dragon, at ang malalakas na kaaway ay patuloy na sumugod mula sa lahat ng panig. Ang makapangyarihang lahi na ito na dating namuno sa buong kontinente ay unti-unting naging malungkot sa labanang iyon. Anong nangyari? Ano ang nangyari sa unang lugar? Kaya't ang isang makapangyarihang Dragon Clan ay bumagsak sa puntong ito. Hindi bababa sa alam ni Tang Wulan na ang totoong Dragon Soul Beast sa Daoluo Continent ay bihira, o kahit wala. Ayon sa alamat, nagkaroon noon ng pinakamakapangyarihang hayop na tinatawag na Beast God, isang Golden-Eyed Black Dragon King. Kung ang mga buto ng dragon sa harap mo ay mga tunay na dragon, gaano sila kalakas? Ang mga tunay na dragon, kahit na ang pinakamahina na totoong dragon, ay malamang na maihahambing sa title Daoluo ng tao. Iyong malalaking buto na may taas na ilang daang metro, ang lakas ng tunay na dragon, natatakot ako na ito ay nasa hindi maisip na antas. Dragon Clan, ito ba ay talagang isang pagbaba?
Naramdaman ang aura ng dugo na umaagos sa kanyang katawan, si Tang Wulan ay bumantong hininga ng palihim, at nagpatuloy sa paglalakad papasok ng hakbang-hakbang. Malayo. Ang pilak na figure ay nahulog din sa Dragon Valley. Kakaiba, nakaupo siya at ginagawa ang parehong bagay tulad ni Tang Wulan. Siya ay humakbang pasulong, marahang hinawakan ang mga buto ng kilya, ang mga luha ay nagbabadya sa kanyang mga mata. Bakit, napaka-unfair ng Diyos, kaya sa aking Dragon Clan? Bakit hindi ito kinukonsinti ng God Realm, kaya kailangang bumangon ang Dragon Race ko para lumaban? Ang dahilan kung bakit bumagsak ang angkan ng dragon ay ganap na selos ng langit. Ang mga taong iyon, ang mga mapahamak na tao. Habang naglalakad siya pasulong, paunti-unting lumalakas ang kalungkutan sa pilak na figure. Isang silver halo ang nagsimulang damaloy sa buong katawan niya. Kahit saan siya dumaan, mahina ang aura mula sa mga buto ng kilya. Medyo relaxed. Hindi alam kung gaano katagal ang kanyang paglalakad, biglang huminto si Tang Wulan dahil bigla siyang nakakita ng malaking buto sa kanyang harapan. Ang balangkas na ito ay 1 kilometro ang layo, at ang kabuuang balangkas ay ipinakita sa kulay kayumanggi. Ito ay ganap na naiiba sa iba pang mga Dragon Valley. Ang walang kapantay na makapal na hininga ay nagpapakita na ang gravity sa lupa na may radius na ilang kilometro sa paligid nito ay higit na mas malaki kaysa sa ibang mga lugar. Wala itong mga buto ng dragon wing, at ang katawan nito ay napakalakas, lalo na ang mga paa nito, na kasing lakas ng mga halijing sumusuporta sa langit. Anong pamilyar na hininga? Ito ay. Bakit ito ay kahawig ng hininga ni Kuya Long? Jin Aiseng ni Dai Yuner si Tang Wulan. Oo. Hindi ba ito ang hininga ng Mountain Dragon King? Nayanig ang buong katawan ni Tang Wulan, ibig sabihin, ang napakalaking buto sa harap niya ay eksaktong buto ng Mountain Dragon King. Dito rin ba nahulog ang Mountain Dragon King? Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, naramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa malaking katawan ng Mountain Dragon King, naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kung ikukumpara sa ibang Dragon Bones, ang aura na nagmumula sa mga buto ng Mountain Dragon King ay mas malakas, iyon ay walang kapantay na galit, at walang katulad na hinanakit. Nang malapit na siya, kitang-kita ni Tang Wulan na sa gitna ng malalaking buto ng Mountain Dragon King ay isang malaking bitik mula simula hanggang dulo. Sa madaling salita, naputol na pala ang malaking katawan nito sa pamamagitan ng matalim na sandata. Ang defensive power ng Mountain Dragon King na si Tang Wulan ay naramdaman kay Long Yu, at ang defensive power ng totoong Mountain Dragon King sa harap niya ay 1,000 beses na mas malakas kaysa kay Long Yu. Ngunit kahit na ang napakalakas na pag-iral ay nahulog dito, sa ganitong anyo pa rin. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, damaloy ang dugo sa kanyang katawan, at ang kanyang dibdib ay tila nakaharang ng isang malaking bato, na hindi masabi na hindi komportable. Kung walang Golden Dragon King bloodline, maaaring hindi siya ang kasalukuyang. Hindi man lang siya umasa sa Shrek Academy. Ang tagumpay pagkatapos ng tagumpay, ang promosyon pagkatapos ng pagpapabuti, at maging ang kanyang pagpapanday, ay lahat ay malapit na nauugnay sa kanyang Golden Dragon King bloodline. May naisip sa kanyang puso na may gagawin siya para sa Dragon Clan. Nang lumitaw ang kaisipang ito, bigla itong naging hindi mapigilan sa kanyang puso. Oo, dapat mong gawin iyon. Huminga ng malalim si Tang Wulan at bahagyang tinapik ang balangkas ng Mountain Dragon King sa harap niya. Tumanggo ito. Pagkatapos ay lumibot mula sa gilid at magpatuloy pasulong. Matapos lampasan ang mga buto ng Mountain Dragon King, nakita ni Tang Wulan na may lumitaw na lambak sa kanyang harapan. Lambak ng lambak. Ang lupa sa likod ng Mountain Dragon King ay gumuho pababa, na nagpapakita ng isang malaking malalim na butas na may diameter na higit sa 10,000 metro. Nang marating ni Tang Wulan ang gilid ng malalim na hukay na ito, biglang, ang boses na tumatawag sa kanya ay tila biglang lumakas sa kanyang puso. Dito nanggagaling ang hiningang tumatawag sa sarili. Tumingin si Tang Wulan sa lambak. Ang lambak ay 1,000 metro ang lalim, at tila may malaking grupo ng liwanag at anino na kumikinang sa loob. Imposibleng makita talaga ang sitwasyon sa lambak. Ano ang tawag sa akin sa lambak na ito? Agad itong naramdaman ni Tang Wulan. Tumingin siya pabalik kay Dai Yuner, Yuner, gamitin mo ang Dragon Ball para bumalik. Masyadong mapang-api ang hininga ng dragon dito. Delikado ang downside, hindi kita madadala doon. Kung sakaling, pinutol siya ni Dai Yuner, no, I want to go with you. Paano ba titigil ang isang taong may ganoong kabigat na curiosity kapag nakarating na sila sa isang mahalagang lugar? Third kuya, basta nasa tabi mo lang ako, parang hindi ako naaapektuhan ng mga hindi ako nakakasundo sa impluensya ng Dragon Bone Breath. You should carry me on your back. Kung delikado talaga, aalis na ako. Nag-alinlangan si Tang Wulan, sa katunayan, hindi siya nakakaramdam ng anumang banta sa kanya mula sa lambak sa ibaba. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumanggaw siya at sinabi, kung gayon, hindi ka dapat lumayo sa akin pagkatapos mong bumaba. Oo naman, bakit ako layuan mo? Ngumiti si Dai Yuner at tumalon sa likod ni Tang Wulan. Ginamit ni Tang Wulan ang parehong paraan para mag-slide pababa. Ang mas malapit siya sa ilalim ng lambak, mas kitang-kita ang pakiramdam ng pagtawag. Ano ang lugar na ito?
Masasabi bang may mas makapangyarihan kaysa sa Mountain Dragon King sa malalim na hukay na ito? Unti-unting bumagsak ang figure, at papasok na siya sa makulay na halo. Bahagyang nanginig ang makulay na halo, at naghiwalay pa sa mga gilid ng mag-isa, na nagpapahintulot kay Tang Wulan na mahulog. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay ang pinakadelikadong bagay sa Dragon Valley na ito ay ang lokasyon ng sementeryo ng Dragon Clan na ito. Walang Dragon Soul Guardian dito, dahil hindi na kailangan. Napakaraming obsesyon na naiwan pagkatapos mamatay ang dragon, kung pumasok ang mga ordinaryong tao, matagal na silang pinigilan at pinatay ng mapilit na aura na iyon. At ang pinakamataas na kapangyarihan ng tao ay naapektuhan ng mga alituntunin ng maliit na mundo, at hindi sila makakapasok dito. Sa pamamagitan ng makulay na ambon, nagpakita si Tang Wulan ng bakas ng pagkamangha. Naramdaman na lamang niya ang isang bulaklak sa kanyang harapan, at pagkatapos ay nakita niya ang isang higanteng dragon. Upang maging tumpak, ito ay isang malaking kaluluwa ng dragon. Ang kaluluwa ng dragon ay 2 beses na mas malaki kaysa sa hari ng dragon sa bundok, at ang buong katawan ay nagniningning sa mga makukulay na sinag, at maging ang mga kaliskis ay nasa makulay na mga hugis. Tila irregular ang mga kaliskis sa katawan nito, at tila iba-iba ang hugis ng bawat piraso, ngunit napaka-coordinate nito, parang hindi mabilang na mga hiyas na nakatanim. Ito ay may mapagmataas na ulo, at ang buong katawan nito ay naglalabas ng hindi maipaliwanag na hininga. Sa sandaling makita niya siya, ang bloodline ng Golden Dragon King sa katawan ni Tang Wulan ay biglang nag-iba-iba ng marahas, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang bloodline aura sa kanyang katawan ay malapit ng sumabog sa isang iglap. Kahit na ang 12 Golden Dragon King seal na natitira sa katawan ay bahagyang nanginig. Ito ay biglang naalala ni Tang Wulan ang kasaysayan ng Dragon Clan na sinabi ni Guyu sa kanyang sarili. Dragon God. Ito ang Dragon Soul ng Dragon God. Nagbago ang ekspresyon ni Tang Wulan sa pagkamangha. Ang napakalaking makulay na kaluluwa ng dragon na ito sa kanyang harapan ay ang maalamat na Diyos ng dragon. Ang dragon ba ay Diyos na minsan nang nanguna sa mga hayop sa God Realm at halos sirain ang buong God Realm? OMG! Ang nagtawag sa sarili na lumapit, siya pala ang Dragon God. Kinuha ni Tang Wulan si Dai Yuner at lumutang sa lupa. Sa kabila ng nasa tabi ni Tang Wulan, dumaing si Dai Yuner at direktang nahimatay. Dali-dali siyang niyakap ni Tang Wulan at naramdaman ang kanyang mga senyales. Buti na lang at nakoma lang siya. Inilabas niya ang Dragon Ball ni Dai Yuner, kinurot ito gamit ang kanyang kamay, at gusto siyang tulungang iguhit ito, ngunit nalaman niyang walang paraan para gumuhit ng Dragon Ball dito. Si Dai Yuner lang ang kayang hawakan ni Tang Wulan, hindi siya nang ahas na hayaan itong umalis sa tabi niya, dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Iniangat ang kanyang ulo, tinitingnan ang napakalaking figure ng Dragon God at Dragon Soul sa kanyang harapan, pagkatapos ng maikling kaguluhan ng dugo sa katawan ni Tang Wulan, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng intimacy ang kusang lumitaw. Ito. Sinabi ni Guyu na pagkatapos ng kamatayan ng Dragon God, ito ay nahati sa Golden Dragon King at Silver Dragon King. At ang bloodline ng Golden Dragon King sa akin, dito ba nanggaling? At ang dinadaluyan ni Guyu ay hindi isang makulay na dragon, dapat ay dugo ito ng Silver Dragon King. Kaya nga siya pumunta sa kolehiyo para hanapin ako. Lalapitan ako ng kusa. Napuno ng hindi maipaliwanag na sakit sa puso ang puso ko, tutal naman ay may layunin pa rin siyang lumapit sa akin. Ang Dragon Soul ng Dragon God ay walang anumang sparks, nakatayo lang ito, nakatayo sa gitna ng lambak na ito, na may makukulay na sinag ng liwanag sa katawan nito. Huminga ng malalim si Tang Wulan at dahan-daang naglakad pasulong habang hawak si Dai Yuner. Pumunta sa isang lugar na napakalapit sa Dragon God at Dragon Soul. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, naglabas si Tang Wulan ng isang piraso ng pambihirang metal mula sa kanyang storage soul guide, pinitik ang kanyang pulso, at inihagis ang pambihirang metal patungo sa kaluluwa ng dragon. Bahagyang nanginig ang kaluluwa ng dragon, at nawala ang piraso ng pambihirang metal. Malinaw na nakikita ni Tang Wulan na ang piraso ng bihirang metal ay direktang na-vaporize. Ito. Anong kakila-kilabot na enerhiya, kung ang enerhiya ng Diyos ng dragon at kaluluwa ng dragon na ito ay nagniningning, gaano ito kakila-kilabot? Habang nag-iisip, hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang noo, at ang Golden Dragon Spear ay lumaki sa kanyang palad. Ngayong nakarating na siya dito, gusto niyang makita kung hanggang saan niya ito magagawa. Ilagay muna si Dai Yuner sa ilalim ng kanyang mga paa, maingat na sinundot ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay, at nakipag-ugnayan sa kaluluwa ng dragon. Biglang naging tense ang puso niya. Sa sandaling hinawakan ng gintong dragon na sibat ang Diyos ng dragon at kaluluwa ng dragon, ang buong gintong sibat ng dragon ay nanginginig ng husto, at pagkatapos, nagkaroon ng hagong, at ang hagong na tunog ay agad na lumakas, at ang malaking Diyos ng dragon at kaluluwa ng dragon ay tila nabuhay. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalangaw sa buong Dragon Valley. Lahat ng mga kaluluwa ng dragon na gumagala sa Dragon Valley halos lahat ay gumapang sa lupa sa isang iglap, at ang lahat ng Dragon Valley sa libingan ng dragon ay tila nagising, bahagyang nanginginig, sinusubukang pilitin na tumayo. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na parang pumasok siya sa isang makulay na mundo, nagbago ang lahat sa kanyang harapan.
Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang pulang dugo. Pinagmasdan niya habang ang pulang dugo na figure ay nakaturo patungo sa langit, at isang dugong pulang higanteng espada na tila konektado sa langit ang nakalas sa kanya. Ang lahat ay naging pula ng dugo sa susunod na sandali, at ang kanyang katawan ay tila napunit sa isang iglap. Hindi napigilan ng walang kapantay na sakit na mapasigaw siya. Isang pilak na figure ang lumitaw sa tabi niya sa sandaling ito, ang kanyang kanang kamay ay nakausli, ang kanyang palad ay mabilis na lumaki, at isang palad ang hamampal sa Diyos ng dragon at kaluluwa ng dragon. Nagulat din siya. Ang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng makulay na halo. Hindi tulad ni Tang Wulan, may malay pa rin siya sa oras na ito, at matino pa rin siya. Ibinaling niya ang kanyang ulo at blanko ang tingin sa lalaking may hawak na golden dragon spear sa tabi niya, puno ng sakit ang mukha nito, at bamulong, swerte ba talaga? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Kaya mo ba? Alam ko, hanggat sumasanib ako sa iyo at ilabas ang dugo ng Golden Dragon King sa iyong katawan, posible bang mabuhay muli ang bahagi ng Dragon Gods? Iniiwasan ka hanggat maaari, ngunit bakit ka nandito sa oras na ito? Galit na tanong niya, ngunit hindi siya marinig ni Tang Wulan. Biglang, ang katawan ni Tang Wulan at ang kanyang katawan ay nanginginig ng sabay, at mabilis na kumalat ang isang puwersa ng pagsipsip mula sa kanilang dalawa, na humihila sa isa't isa. Naakit ang katawan ni Tang Wulan na mabilis na lumapit sa babaeng may kulay pilak na buhok, at ang Diyos ng Dragon at kaluluwa ng Dragon ay biglang naging isang malakas at walang kapantay na makulay na halo, na sumugod sa kanila. Kung mamatay ka, magagawa mo akong kumpletuhin. Kumpletuhin mo ako upang buhayin ang kapangyarihan ng Dragon God. Sa oras na iyon, walang sinuman sa mundong ito ang makakapidyaw sa akin. Walang makakapidyaw sa akin sa paghihiganti sa mga dragon at sa mga kaluluwang hayop. Tang Wulin, alam mo ba? Bakit ka nandito? Ang kanyang kanang kamay ay dahan-daang itinaas, at ang palad na may mga kaliskis na pilak ay naging mga kuko ng dragon. Papalapit ng papalapit si Tang Wulan sa kanya. Hanggat bumagsak ang kanyang mga kuko ay agad niya itong mapapatay, at agad siyang makakaalis. Ang kapangyarihan sa kanyang bloodline ay pag-aari ng Golden Dragon King. Gayunpaman, sa ganoong distansya ng ilang pulgada, ang kanyang palad ay hindi maaaring mahulog. Mamasa-masa ang kanyang mga mata, at hindi sinasadyang tumulo ang mga luha. Hindi, malakas niyang ipinilig ang kanyang ulo, biglang binawi ang kanyang kanang kamay, itinaas ang isang paa, at sinipa ang dibdib ni Tang Wulan. Ang katawan ni Tang Wulan ay biglang naging kahawig ng isang cannonball, at sa kanyang gintong sibat ng dragon na lumilipad pabalik, tumama ito sa gilid ng panloob na lambak ng Dragon Valley sa malayo. Ang matinding makukulay na sinag ng liwanag ay sumugod lahat patungo sa babaeng kulay pilak ang buhok. Si Dai Yuner na nakahandusay sa lupa ay niyugyug ang buong katawan niya, na parang may aalis na bagay mula sa kanyang katawan, at isang mahinang makulay na liwanag ang lumitaw sa hindi malinaw, na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Ngunit ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay napakahina, na parang anumang oras ay masisira. Iyon ang enerhiya ng kaluluwa ng dragon na natanggap dati ni Dai Yuner, at pinrotektahan siya ng mga kaluluwang dragon na ito. Siya, kasama niya. Siya ba ang pinili niya? Isang pait ang lumitaw sa sulok ng bibig ng babaeng may pilak na buhok, at huminga siya ng malalim, marahil, ito rin ang pinakamahusay na pagpipilian. Lumakad siya pasulong, at sa ilalim ng pag-alon ng makulay na halo, itinaas niya si Dai Yuner gamit ang kanyang kanang paa. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isang flash ng silver light ang direktang nagtulak kay Dai Yuner papasok. Nagliwanag ang liwanag ng Dragon Ball sa katawan ni Dai Yuner, at sa sandaling pumasok ang katawan niya sa silver space, nawala ito kasama niya. Lumingon ang babaeng may pilak na buhok, at ang makulay na daloy ng hangin ay dumagsa sa kanyang katawan, at ang kanyang sariling hininga ay biglang nagsimulang sumabog sa isang geometric na multiple. Sa oras na ito, ang Dragon God at Dragon Soul ay naging ilusyon, ngunit ang bahagi nito ay nahiwalay at lumipad patungo kay Tang Wulan sa dikalayuan, hinayla siya, at lumapit muli sa direksyon ng babaeng pilak ang buhok. Malapit na, malapit na. Gayunpaman, pagdating niya sa babaeng kulay pilak ang buhok, palaging lumuluha ang babaeng may buhok na pilak at pinapaalis siya. Patuloy ang pagbuhos ng makulay na hangin sa katawan nilang dalawa. Patuloy na mapabuti ang kanilang paghinga. Ang ikapitong selyo ng Golden Dragon King sa katawan ni Tang Wulan ay bumukas, ngunit sa ilalim ng pagpapasigla ng makulay na halo, ang kanyang katawan ay naging parang isang piraso ng bakal, at madali niyang hinihigop ang kapangyarihan ng ikapitong selyo sa kanyang katawan, ganap na pinagsama ito. Kaagad pagkatapos noon ay ang ikawalo, ang ikaapat na bilog ng mga gintong singsing na espiritu ay lumitaw din, at ang ikawalong selyo ay nabasag. Ngumuso si Tang Wulan, dumudugo mula kay Qiqiao. Bagamat ang makulay na halo ay nagpapabasa-basa pa rin sa kanyang katawan, siya ay tao pa rin kung tutusin, na nagbabasag ng dalawang selyo ng magkasunod. Kahit na naka-absorb siya ng napakaraming enerhiya mula sa Dragon Cloud at Dragon Soul noon, hindi pa rin nakayanan ng kanyang katawan at nasa bingit na ng on the verge of collapse. Kinagat ng babaeng may pilak na buhok ang kanyang pangibabang labi gamit ang kanyang mga ngipin, inikot ang kanyang mga kamay, at nagpakawalan ng malakas na pag-awit ng dragon.
Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki ng mabilis, at sa isang iglap, ito ay naging isang silver dragon na may taas na 1,000 metro. Ang mga pakpak sa likod niya ay biglang kumalat, na humaharang sa lahat ng makulay na agos ng hangin at humaharang kay Tangwulan sa likuran. Dinadala niya ang epekto ng lahat ng makukulay na agos ng hangin sa kanyang katawan. Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Mga tao, bakit ang sakit sa pakiramdam ng pagiging tao? Ito ba ang damdamin ng tao? Ito ba ang wala sa atin? Ang ebolusyon ba ng mga tao ay dahil mayroon silang gayong emosyonal na pag-iral? Ang makulay na daloy ng hangin ay na-injected, at ang kanyang mga pilak na kaliskis ay natatakpan ng makulay na kinang, at ang kanyang aura ay naging mas malakas, na naging dahilan upang manginig ang buong Dragon Valley. Ang malaking ulo ng dragon ay dahan-daang lumingon, pinagmamasdan ng batang may dumudugong 7 butas. Ito ba ay nakatadhana? Bakit hindi ko siya kayang patayin? Ito kaya ang sakuna na talagang hinarap ng Dragon God Gai? Bakit? Bakit ito nangyayari? Malinaw na dapat ko siyang pinatay. Kapag pinatay ko siya, walang kapangyarihang pigilan ako. Patayin mo siya, kaya kung. Pero hindi ko kaya, hindi ko kaya. Napakasimpleng bagay, ngunit hindi ko magawa. Habang unti-unting naging ilusyon ang Dragon God at Dragon Soul, lumitaw din ang dalawang kristal na hugis brilyante sa pangunahing posisyon ng nakaraang Dragon God at Dragon Soul. Ang mga ito ay nakabitin sa hangin, ang isa ay ipinakita bilang ginto at ang isa ay ipinakita bilang pilak. Sa pagitan ng bawat isa, may mga bilog ng makukulay na halo na umaalingaw-ngaw sa paligid. Sa kalangitan, mabilis na sumugod ang mga ulap ng dragon patungo sa gilid na ito, at ang mga kaluluwa ng dragon ay tumalon pababa mula sa paligid ng lambak ng dragon na parang mga gamo-gamo patungo sa apoy. Lahat sila ay naging bahagi ng makulay na enerhiya, na ibinuhos sa malaking pilak na katawan. Ang 1,000 metrong taas na higanteng pilak na dragon ay orihinal na nagkaroon ng hindi mabilang na mga bitek sa kaliskis nito, ngunit sa ilalim ng pag-iniksyon ng makulay na halo na ito, ang mga bitek ay nagsimulang gumaling ng unti-unti, at ang isang layer ng glaze na lumitaw sa katawan ni Tangwulan ay nagsimula ring lumitaw sa kanyang katawan. At ang enamel ay hindi walang kulay, ngunit lumilitaw sa 7 kulay. Sa wakas, nang ang huling bakas ng makulay na halo ay bumuhos sa katawan ng pilak na dragon, siya ay napasigaw mula sa langit. Ang dagandong ng umuungol na dragon ay nagpang-inig ng marahas sa buong maliit na mundo. Ang nakakatakot na aura ng pressure ay naging sanhi ng pagbagsak ng buong Dragon Valley. Ang malaking figure ay dahan-daang lumiit at bumalik sa dating hitsura ng babaeng kulay pilak na buhok. Sa isang kislap ng kanyang figure, lumipad siya sa 2 kristal sa harap, itinaas ang kanyang kamay, hinawakan ang pilak na kristal, at idiniin ito sa kanyang dibdib. Muli niyang tiningnan si Tangwulan sa malayo, huminga ng malalim, at hinampas ang gintong kristal sa direksyon ni Tangwulan. Ang araw na mag-ipon ako ng lakas ng loob na patayin ka ay ang araw kung kailan mawawasak ang sangkatauhan. Ang malamig na boses ay umalingaw sa Dragon Valley, at may mga luhang tumulo sa sandaling iyon. Ang gintong kristal ay nahulog sa dibdib ni Tangwulan at nawala sa isang iglap. Lumabas sa kawalan ng babaeng may pilak na buhok, na parang tumuntong sa kawalan at naglalaho. Sa langit, nanginginig ang malalaking bitik sa maliit na mundo. Hindi ko na kaya, sobrang lakas ng pressure ng mga alituntunin ng mundo. Ano ang gagawin, boss? Sabi ng maharlikang kalbo sa lalaking itim ang buhok. Malamig na sumangot ang itim na buhok, kahit na isakripisyo natin ang ating buhay, dapat nating suportahan ito hanggang sa huli. Hindi mo ba nararamdaman? Nahanap na ng Panginoon ang lugar na iyon? Oo, iyon ang hininga ng Dragon God, ito ang gusto natin ang lugar na hahanapin. Ito ang lugar kung saan natulog ang lahat ng bangkay ng dragon pagkatapos mahulog ang Diyos ng dragon at lahat ay nagsaya. Sa sandaling ito, ang pilak na ilaw ay kumislap, at ang pilak na figure ay biglang lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa itim na bitek sa hangin, biglang lumabas ang kanyang mga kamay at humawak sa kawalan. Biglang, ang langit ay tila napunit kaagad sa kalahati, at isang malaking bitek ang lumitaw ng 12-dosenang beses na mas malaki kaysa dati. Fair na. Malamig na sumigaw ang babaeng may pilak na buhok, at sa sumunod na sandali, siya ay pumailang lang sa langit at nawala sa itim na bitek. Ang 6 na lalaki at babae ay bawat isa ay bumigkas ng mahabang alulong, bumangon sa hangin, naging mga streamer, nag-drill sa malaking siwang na nabuksan, at nawala sa isang iglap. Bahagyang yumanig ang buong maliit na mundo, at pagkatapos ay nagsimulang magsara ang malaking bitek. Ang tuktok ng bundok. Sa isang kislap ng liwanag, si Dai Yuner ay lumitaw doon mula sa manipis na hangin. Mabilis na humakbang pasulong si Hei at sinuri ang kanyang sitwasyon. Tila hindi man lang siya nagulat dahil hindi nakamaskara si Dai Yuner. Matagal na niyang alam ang identity nito. Pagkatapos ng kaunting pagsusuri, nakahinga ng maluwag si Hei. Wala lang, sarado lang ang isip. Matapos lisanin ang maliit na mundo ng Dragon Valley, nang walang pagsupil sa mundo, ang kapangyarihan ng espiritu ay mababawi at malapit ng magising. Buti na lang at nakabalik ng ligtas ang prinsesa. Nagkaroon ng kislap ng liwanag, at lumitaw ang isa pang figure, at sumuray-suray siya ng ilang hakbang bago siya tumayong matatag. Hei!
Magalang niyang binati si Hei. White 13. Nasa labas ka rin ba? Kumunat ang noo ni Hei. Sa nakaraang proseso ng panloob na pagpili, ang talento at lakas ng puting 13 na ito ay talagang itinuturing na nangungunang tatlo sa lahat ng mga manlalaban sa antas ng puti sa paglalakbay na ito. Ngayon wala pang 3 buwan, hindi ko akalain na ganito pala siya kabilis. Out! Nagmamadaling sinabi ni Bai Shisan, Hei, parang may nangyari sa Dragon Valley, at ang lahat ng Dragon Cloud sa kalangitan ay biglang nasisipsip sa isang direksyon at nawala. Nang mag-explore na sana ako, nalaman kong natakpan ang buong Dragon Valley. Pumikit ito ng marahas, na parang babagsak na. At saka, ang pagbabago-bago ng enerhiya sa Dragon Valley ay naging napaka-weirded. At agad kong hinikayat ang Dragon Ball na lumabas. Bitik. Nagulat si Hei. Kapag ang isang maliit na mundo ay nagbago sa kalawakan, ito ay malamang na nagpapahiwatig na ang maliit na mundo ay malapit ng gumuho. Para sa Tang Sect, ang Dragon Valley ay isang napakahalagang maliit na mundo na kinokontrol ng Tang Sect. Tanging ang pinakamahusay sa mga white level na manlalaban ang may pagkakataong makaranas dito at nakauinang ng maraming natatanging talento para sa Tang Sect. Sa oras na ito, ang maliit na mundo ang pagbagsak ay talagang isang malaking kawalan para sa Tang Sect. Sa sandaling ito, sunod-sunod na lumitaw ang isang figura, lahat ng mga white level na mandirigma na nakatakas mula sa maliit na mundo ng Dragon Valley. Ang mga paglalarawan ng bawat isa ay magkatulad, at ang ilang mga tao ay nagsabi na ang mga kaluluwa ng dragon na nakikipaglaban ay biglang sumugod sa isang direksyon, at pagkatapos ay ang buong maliit na mundo ay yumanig, na parang malapit ng gumuho. Para hindi maapektuhan, nagmadali silang lumabas. Sinimulan niyang bilangin ang bilang ng mga tao. Maliban sa ilang tao na lumabas noon, karamihan sa kanila ay na-teleport out sa susunod na proseso. Ang Ginoo ay hindi nakatayo sa ilalim ng mapanganib na pader, at lahat ng mga mandirigma ay natutunan ang tungkol sa maliit na mundo. Kapag ang maliit na mundo ay nagbago sa kabuuan, may posibilidad na gumuho. Sa sandaling gumuho ang maliit na mundo, ang lahat ng nasa loob nito ay mapapawi. Siyempre hindi sila naglakas loob na magpabeya, lahat sila naubos. 28-29. Ha, isang mas kaunting tao. Mataimtim na sinabi ni Hei, iulat ang numero, magsimula sa Bai. Hindi naman kailangang sobra-sobra, ngunit pagkatapos ng ilang bilang, ang mukha ng itim ay nagbago, at ang puti ay nawawala. Wala si Bai-san. Nawala ang pakikipag-ugnayan sa Dragon Valley. Biglang napasigaw ang makulit na matandang lalaki, at kasabay nito ay napaatras siya ng ilang hakbang, mabilis ding lumabo ang pattern ng liwanag sa tuktok ng bundok, nawala ang lahat ng kinang nito. Nagbago ang itim na tingin. Sure enough, gumuho ang maliit na mundo. Gayunpaman, hindi pa lumalabas ang Bai-san na iyon. Tulad ng pagkakakilala niya kung sino si Bai Chi, kilala rin niya kung sino si Bai-san. Kinakatawan nito ang pinuno ng Shrek Academy, at hindi nakagawa ng malaking kontribusyon sa Tang Sect. Ang Tang Sect ay iba sa Star Luo Empire. Isang nangungunang talento na maaaring manguna sa isang koponan upang talunin ang Monster Academy. Kung siya ay lumago ng maayos, dapat siyang maging isang senior Tang Sect sa hinaharap. Nahulog lang. Para sa Tang Sect, tiyak na malaking kawalan ito. Ewan ko lang kung anong nangyari sa kanila. Kailangan mong hintayin na magising si Bai Chi at magtanong. Sa sandaling ito, si Dai Yuner ay bumigkas ng ningning, at dahan-daang nagising mula sa pagkawala ng malay. Nang makita niya ang maraming mandirigma sa paligid, pumikit siya, tumalikod at umupo. Upang matakpan ang kanyang pagkakakilanlan, sinuot siya ni Hei ng bagong maskara sa madaling araw. Third kuya, nasaan ka na ba pangatlong kapatid? Sigaw niya, at saka mabilis na tumalbog. Maraming mandirigma ang natahimik. Nang mabalitaan nilang nawala ng kontak si Longo, naunawaan nilang baka hindi na bumalik ang taong iyon. Ito ay isang hindi maiiwasang sitwasyon. Ang maliit na mundo ay gumuho, at lahat ay mapapawi nito. Mabilis na tumayo si Bai Chi, at dumating na si Hei sa kanyang harapan. Bai Chi, anong nangyari? Paano kayo nagkahiwalay ni Bai-san? Anong ginagawa niya? Tanong ni Hei sa malalim na boses. Nagmamadaling sinabi ni Dai Yuner, Hei, nahanap na namin ang Dragon Tomb. Sa Dragon Tomb, mayroong isang napakalaking makulay na liwanag at anino. Sinabi ng ikatlong kapatid na maaaring ito ang Dragon Soul ng Dragon God. Masyadong malakas ang Dragon Power doon. Mabilis akong nahimete. Wala akong alam mamaya. Dragon Tomb. Nang marinig ang dalawang salitang ito, hindi napigilan ng maraming mandirigma na lumiwanag ang kanilang mga mata. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumabo ang kanilang mga mata. Kahit na mayroong Dragon Tomb, wala itong saysay ngayon, at maging ang Dragon Valley Small World ay gumuho. Kumunat ang noo ni Hei at hindi umimik. Nasaan ang pangatlong kapatid? Lumabas na ang lahat, nasaan siya? Gusto ko siyang tanungin kung may napala siya. Masayang sabi ni Dai Yuner. Natagpuan ko ang Dragon Tomb, ngunit sila ay wala siyang ganoong kalaking pag-asa kung makakakuha ba siya ng Dragon Soul Bone ngayon, umaasa lang siyang may makukuha si Tang Ulan mula rito. Natahimik si Hei. Anong problema? Natarante si Dai Yuner na tumingin sa mga tao, ngunit maya-maya,
Ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng kaluwagan, hindi pa lumalabas ang pangatlong kapatid, tama. Isa pa, napakahusay niya, tiyak na makakapagpumilit pa siya. Pangmatagalan. Napabuntong hininga si Heiyi at bahagyang umiling, White Chi, nawala ng kontak ang Longo Small World. Maaaring bumagsak ito. Ang pangmatagalang sakit ay mas malala kaysa sa panandaliang sakit. Lagi niyang gustong sabihin ang totoo. Bagamat malabo niyang naramdaman na ang emosyon ng prinsesa kay Tang Wulan ay tila medyo mali. Natigilan si Dai Yuner saglit, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas, imposible. Hindi, imposible. Para siyang isda sa Dragon Valley. Ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay may deterrent effect sa karamihan ng Dragon Souls. Siya ang darling doon. Kung wala siya, hinding-hindi namin mahahanap ang Dragon Tomb. Siya paanong hindi ko makita ang pagguho, paano ako hindi makakaalis sa oras? Matutulungan niya akong makaalis doon, tiyak na makakaalis siya doon, subukang muli, lenggo ang mundo, subukang muli, lenggo sa mundo. Mali, anong mali? Umiling si Heiyi, White Chi, kumalma ka. Natutunan mo rin ang tungkol sa maliit na mundo. Dapat mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mawala ng pakikipag-ugnayan sa maliit na mundo. Hindi. Umalangaw-ngaw sa buong lambak ang sigaw ni Dai Yuner. Hindi ko alam kung gaano katagal bago dahan-daang nagising si Tang Wulan mula sa kanyang pagkakoma. Sobrang sakit ng buong katawan, para bang napunit ang buong katawan ng tao. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi kahanga-hanga. Nananatili lamang ang kanyang alaala sa sandaling hinawakan niya ang kaluluwa ng dragon gamit ang gintong sibat ng dragon. At sa pagkakataong iyon, nagsisi siya. Ang nagmula sa kaluluwa ng dragon ay ang napakalaking enerhiya, at hindi niya inaasahan na ang Diyos ng dragon at kaluluwa ng dragon ay maaaring direktang makuha niya. Sa mga sandaling ito, naramdaman na lang niya ang sakit ng kanyang buong katawan, at ilang beses siyang huminga ng malalim bago niya bahagya pang napatahimik ang sakit ng kanyang katawan. Pagtingin niya sa katawan niya ay nagulat siya. Nagulat siya nang makitang parang mas malaki ng konti ang katawan niya kumpara kanina, pero maraming pino at siksik na bitik sa balat na tila nabasag. Parang katawan. Ang mga bitik na ito ay mga langib na, ngunit mas nakakatakot din ang hitsura nito, nagko-cross-crossing at nagiging mga peklat. No wonder sobrang sakit, anong nangyari sa akin? Pinakalma muna ni Tang Wulan ang kanyang sarili, pagkatapos ay nagpahinga, sinusubukang pakilusan ang enerhiya sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay pinigilan pa rin, ngunit ang kapangyarihan ng linya ng dugo ay pinakilos ng sabay-sabay. Nang makita ni Tang Wulan ang dagwang hininga sa kanyang katawan na parang bundok na sumipol ng tsunami, hindi niya maiwasang mabigla. Ang sumisikat na enerhiya ng dugo ay dumadaloy sa mga meridian sa isang iglap. Ang kanyang mga meridian, buto, at mga laman loob ay lahat ay nagpakita ng matangkad na ginto. Ang kulay ay mas malalim kaysa dati. Ang malakas na kapangyarihan ng bloodline ay tumakbo, at ang sakit sa nakaraang katawan ay biglang nawala, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapangyarihan ang kumalat sa buong katawan, na nagparamdam kay Tang Wulan ng pangangilig sa buong katawan. Pagkatapos ay nakita niya na ang mga pino at siksik na scab sa kanyang katawan ay nagsimulang bumagsak, na nagpapakita ng kaunting mat sa loob, ngunit pagkatapos lamang ng ilang sandali, ang mga balat na ito ay bumalik sa normal, na hindi naiiba sa orihinal. Ang ibabaw ng buong katawan ay tila natatakpan ng isang layer ng enamel, na labis na may kantab at may kantab. Ito ay gumamit lang si Tang Wulan ng kaunting puwersa, at ang tao ay lumutang mula sa estado ng patag na pagtatampisaw. Habang nakasuporta ang mga kamay, tumalikod siya para tumayo. Napakalakas ng pakiramdam ng kapangyarihan. Nasaan ang Dragon God at Dragon Soul? Nasaan si Yuner? Naglaho na si Dai Yuner, at ang orihinal na malaking Diyos ng Dragon at kaluluwa ng Dragon ay nawala na, naiwan lamang ang isang bakanteng lambak. Maging ang orihinal na malakas na pag-iiba-iba ng hininga ng Dragon at ang pakiramdam ng pagtawag sa kanya ay ganap na nawala, walang iniwang bakas. Ano yun? Napatulala si Tang Wulan sa paligid, at ilang sandali, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang gagawin. Malabo na lang niyang naramdaman na dapat may nangyari sa mga panahong nakoma siya. Ngunit wala sa mga bagay na ito ang umiral sa kanyang alaala. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, ginalaw ni Tang Wulan ang kanyang isip at inilabas ang sarili niyang dugo. Pagkatapos ay natigilan siya nang makitang apat na buong bilog ng mga gintong singsing na espiritu ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa at umaaligid sa kanyang katawan. Sewan, paano ito mangyayari? Hindi nagtagal matapos niyang masira ang ika-6 na layer ng Golden Dragon King Seal. Ang pangatlong halo ngayon lang, nasaan ang apat? Nagmamadali niyang pinag-isipan ang kanyang selyo ng Golden Dragon King, at pagkatapos ay nagulat siya nang matuklasan niya na ang selyo ay talagang nawawala ng 2 layer. Sa lahat ng 18 layer ng mga seal, mayroon na ngayong 10 layers na lang ang natitira, at ang unang 8 layer ng mga seal ay nawala na. Dragon Soul ba ito? Tinutulungan ba ako ng kanyang kapangyarihan na masira ang 2 magkasunod na selyo? Hindi napigilan ni Tang Wulan ang pagtawa at pag-iyak. Mula sa pananaw ng pagpapabuti ng lakas, ito ay syempre isang magandang bagay. Gayunpaman, 15 taong gulang pa lamang siya ngayon, at 8 selyo ang nasira niya.
Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Naaalala pa rin niya ang sakit ng pagsira sa ika-6 na selyo. Hindi niya alam kung paano lampasan ang ika-7 at ika-8 layer, ngunit kung isa sa alang-alang mula sa kanyang sariling pag-crack ng balat, ang proseso ay malamang na lubhang mapanganib. Sinubukan niyang kontakan si Old Tang, ngunit nalaman niyang hindi gumagalaw si Old Tang, na parang hindi pa siya umiral noon. Sa hinaharap, kung ano ang kanyang haharapin ay direkta sa ika-9 na selyo, at kung gaano ito katagal, hindi alam ni Tang Wulan, at walang makakapagbigay sa kanya ng sagot na ito sa ngayon. Pagkatapos ng maikling panahon ng kawalan ng imek, si Tang Wulan ay naginhawahan. Kahit na ano, nangyari na ang mga bagay-bagay ngayon, kaya hindi niya masilyuhan ang kapangyarihang natamo niya at umalis. Hindi niya talaga kaya. Gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Mas mabuting subukan mong pagbutihin ang iyong sarili kaysa sisihin ang iyong sarili. Akala ko noong una, pagkatapos na masipsip ang napakaraming kapangyarihan ng Dragon Cloud at Dragon Soul, mas madaling masira ang ika-7 selyo sa susunod, ngunit hindi ko inaasahan na muli nitong itulak ang aking sarili sa gilid ng panganib. Sa paggalaw ng kanyang isip, nabitawan ang mga kuko ng gintong dragon sa magkabilang kamay. Matapos masira ang ika-8 selyo, ang kaliskis ng gintong Dragon King sa katawan ni Tang Wulan ay naging mas makapal. Ang enamel sa ibabaw ay makikita lamang ng malinaw sa malapitan. Ang ilaw ay nagre-refract at napakakakaiba. Alternating claws, inaakay siya sa lambak. Hindi siya nagmamadaling gumamit ng Dragon Ball para makaalis dito. Hindi dapat nasa panganib si Dai Yuner. Kung namatay siya, dapat may bangkay. Nawala lang. Dapat ay na-trigger ang Dragon Ball at na-teleport palabas. Ngayong wala na ang Dragon God at Dragon Soul, gusto na rin niyang lumabas para tingnan kung ano ang nangyari. Pag-akyat sa tuktok ng Dragon Valley, ang nakita ni Tang Wulan ay isang walang katapusang kilya. Umiiral pa rin ang malakas na aura ng dragon sa kanila, pati na rin ang kalungkutan na minsang nahawa sa mood ni Tang Wulan. Inabot ng ilang araw si Tang Wulan upang makarating sa gilid ng libingan ng dragon at umakyat muli sa tuktok. Bahagya niyang naramdaman na tila may mga pagbabago sa Dragon Valley, at ang dahilan ay dapat na nauugnay sa pagkawala ng Dragon God at Dragon Soul. Pero hindi niya ma-judge ang nangyari. Marami siyang makukuha. Tungkol sa mga buto ng espiritu ng dragon, si Tang Wulan ay puno ng interes bago dumating, ngunit ngayon, ayaw niyang makuha ang mga buto ng espiritu mula sa mga butong iyon. Oras na ba para umalis? Ayon sa mga normal na pangyayari, hindi ako makakakuha ng higit pa dito, oras na para umalis. Gayunpaman, noong unang pumasok si Tang Wulan sa libingan ng dragon na ito, ang kanyang pangungusap ay tila laging nakadikit sa isang bato. Dugo ng Golden Dragon King ang gumawa sa kanya, at kung ang Golden Dragon King ay talagang katulad ng alamat, siya ay magiging kalahati ng Dragon God. Pagkatapos, sa isang kahulugan, maaari din siyang ituring na miyembro ng Dragon Clan. Sa nakikitang napakaraming Dragon Bones at bangkay sa ilang, talagang hindi siya komportable. Sa tuwing makakatagpo siya ng mga martial spirit at labanan na may kaugnayan sa Dragon Clan, ang bloodline ng Golden Dragon King ang susi sa kanyang tagumpay laban sa kaaway, at ang kapangyarihan ng bloodline na ito ang nagpapahintulot sa kanya na hakbang-hakbang sa kung nasaan siya ngayon. Kung hindi man, hindi niya alam kung may kumpiyansa ba siyang magpatuloy sa pagsasanay. For more videos, please like, share and subscribe.